Kontrolado ang buhay ni Samantha ng kanyang ama na si Don Victor. Sa mata ng lahat ay isa siyang perpektong tagapagmana ng kanilang kumpanya, ngunit sa likod ng magarang buhay ay may puso si Samantha na uhaw sa kalayaan. Hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob si Samantha na kumawala sa nakakasakal niyang buhay. Nagpanggap siyang isang labandera sa isang mayamang pamilya. Doon ay hindi niya naiwasang madamay sa gulo ng pamilya na yon. Ang akala niya ay magiging labandera lang siya ron at hindi niya inasahan na magiging instrumento siya para makakawala ang amo niyang babae na si Marga sa isang sitwasyong hindi rin ito gusto. Sa pakikialam ni Samantha sa buhay ng pamilyang yon, ay hindi yun nagustuhan ng asawa ni Marga na si Samuel at ng nanay nitong si Maricar kaya nagplano ang mga ito na ipahiya siya sa isang event. Magtagumpay kaya si Samantha na tulungan si Marga na makakawala sa tanikalang nakagapos dito habang may sarili siyang problema na nilalabanan? Ito po muli si Mr. Hope. Inyo pong pakinggan at sana'y maibigan nyo ang isa na namang pambihirang kwentong buhay. Sa pinakamataas na palapag ng Montemayor Tower, isang dalaga ang nakaupo sa harap ng mahaba at eleganteng conference table. Siya si Samantha Montemayor, ang bunsong anak ng pinakamayamang pamilya sa industriya ng hotel at turismo sa bansa. Siya ang nakatakdang maging susunod na CEO ng Montemayor Hotels and Resorts, isang negosyong itinayo ng kanyang lolo at pinalawak ng kanyang bilyonaryong ama na si Victor Montemayor. Sa mata ng publiko, si Samantha ang perpektong tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya dahil matalino siya at madiskarte pagdating sa pagnenegosyo. Ngunit sa likod ng karangyaan na meron si Samantha ay may lungkot na hindi kayang punan ng mga mamahaling damit at alahas. Ang totoo ay napipilitan lamang siya sa paghawak ng kanilang negosyo. Ibang propesyon ang nais na gawin ni Samantha at yon ay ang pagiging singer. Ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng tapang at kumpiyansa, may lungkot na hindi matanggal ng kahit anong mamahaling alahas o designer bag. Samantha, are you listening? Untag ni Don Victor kay Samantha. Mula sa pagkakatulala, napukaw ng malamig at mabigat na tinig ni Don Victor Montemayor ang atensyon ni Samantha. Doon lang niya napansin na lahat ng may mataas na posisyon sa kanilang kumpanya ay nakatuon ang tingin sa kanya. Mabilis niyang inayos ang sarili at nagbigay ng matipid na ngiti. Yes, Dad. Nakikinig po ako. Sagot ni Samantha sabay ngiti. Ngunit alam ni Samantha na wala sa pinag-uusapan sa conference room na yon ang kanyang atensyon. Wala sa mga sinasabi ng mga taong naroon ang isip niya, kundi nasa isang mundong hindi niya kailanman naranasang tahakin. Ang pag-awit. Matagal na niyang gustong maging singer. Matagal na niyang hinahanap ang kalayaang lumipad palayo sa anino ng kanyang pamilya. Ngunit hindi yun ganoon kadali. Ang ama ni Samantha ay walang ibang nais kundi ang sumunod siya sa yapak nito. Noong una, ang kanyang ate Veronica ang nakatakdang magmana ng pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ngunit nang piliin itong sundin ang sariling pangarap bilang isang chef sa ibang bansa, ay nagbago ang lahat. Sa isang iglap, si Samantha na ang naging tagapagmana ng kanyang ama. Bagsak ang balikat at mabigat ang mga hakbang ni Samantha Montemayor habang tinatahak ang mahabang driveway papasok sa kanilang mansyon. Nang makapasok siya sa living area, ay nakita niya ang mga chandelier na kumikinang sa kisame at ang marmol na sahig na walang bahid ng alikabok. Pero kahit gaano kaganda ang mansyon na yun, para kay Samantha, ang lahat ay parang isang hawla kung saan siya nakakulong. Pagpasok niya sa kwarto, ay hindi siya nag-abala pang magbihis. Inilagay niya lang doon ang kanyang bag at nagtungo siya sa pool area dala ang kanyang cellphone. Umupo siya sa isang wooden lounge chair. Pinindot ni Samantha ang kanyang cellphone at pinatugtog ang isa sa mga paborito niyang kanta. Sa kanyang isip, hindi siya si Samantha Montemayor na tagapagmana ng Montemayor Hotels and Resorts kung hindi isang singer na umaawit sa harap ng maraming tao. Marahan siyang pumikit at inilapat ng kamay sa dibdib. Maya-maya ay hindi na napigilan ni Samantha na sabayan ng kantang pinakikinggan.
Ngunit isang boses ang pumutol sa kanyang imahinasyon. Aba, ang ganda talaga ng boses mo. Parang anghel na bumaba mula sa langit. Boses yon ng pinakamatandang kasambahay ni Samantha na si Yaya Sabel. Pamilya na ang turing nila rito dahil ito ang nag-alaga sa kanila ng kapatid niya simula nung mga bata pa lang sila. Nang lumingon si Samantha ay nakita niya si Yaya Sabel na palapit habang may bitbit na isang plato ng paborito niyang banana bread at isang baso ng mainit na tsokolate. Umupo si Yaya Sabel sa tabi niya at inilapag ang dala nitong pagkain sa maliit na mesa. Mukhang malalim ang iniisip mo ha. Baka pwede mong sabihin sa akin kung anong gumugulo sa isip mo. Nakangiting wika ni Yaya Sabel. Iniisip ko lang, Yaya. Ano kaya kung sabihin ko na kay Daddy na gusto kong maging singer? Baka this time pumayag na siya. Mahinang tura ni Samantha. Saglit na natahimik si Yaya Sabel. Kilala kasi nito kung anong klasing ama si Don Victor. Hindi ito basta-basta pumapayag sa anumang bagay na labas sa plano nito. Alam mo namang hindi papayag ang daddy mo dyan. Samantha, kilala mo naman ang daddy mo eh. Sabi ni Yaya Sabel sabay buntong hininga. Napayuko si Samantha. Alam ko naman, Yaya. Pero wala ba akong karapatan na piliin kung anong gusto ko? Minsan naiisip ko, buti pa si Ate Veronica kasi nagawa niyang sundin ang pangarap niya. Masaya siya ngayon. Pero ako, nandito at parang robot na sunod-sunuran sa kung anumang sabihin o iutos ni Daddy. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapantayan ang tingin ni Daddy kay Ate. Kahit ibigay ko ang lahat, hindi ako magiging sapat. Malungkot na sambit ni Samantha. Huwag mong sabihin yan, Samantha. Hindi mo kailangan maging katulad ng Ate Veronica mo para makita ng daddy mo ang halaga mo. Pero alam ko rin na matigas ang daddy mo. Ang gusto lang niya ay sundin mo ang plano niya para sa'yo. Napapailing na sabi ni Yaya Sabel. Pero Yaya Sabel, ang gusto kasi ni daddy ay maging kagaya ko siya. Pero hindi naman ako siya. May sarili akong pangarap. Mahina ngunit matigas ang boses na wika ni Samantha. Anak, minsan kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon para ipaglaban ang gusto natin. Pero sa ngayon, mas makabubuting sundin mo na lang muna si Don Victor. Payo ni Yaya Sabel. Napangiti si Samantha kahit may lungkot pa rin sa kanyang mata. Mabuti na lang nandyan ka palagi, Yaya. Salamat kasi may nakakausap ako sa mga problema ko. Ani Samantha sabay ngiti. Aba syempre, ano pat ako ang nag-alaga sa inyo ng ate mo simula pagkabata? Saan ka pa hanap ng yaya na mas loyal pa sa akin? Biro ni Yaya Sabel sabay pisil sa pisngi ni Samantha. Sa oras na yon, napagtanto ni Samantha na nais niya talagang maging isang kilalang mga awit. Ngunit alam niya na kailangan muna niyang isantabi ang pangarap na yon upang mapagbigyan ng tatay sa kung anong gusto nito para sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw ay hindi na malaya ni Samantha na palapit na ang Pasko. Isang gabi, pauwi na sana sila ng kanyang daddy nang bumalik siya sa kanyang opisina dahil nakalimutan niya ang kanyang laptop. Habang pabalik siya ron, ay napadaan siya sa employees lounge kung saan nagaganap ang Christmas party ng isang department ng mga empleyado nila. Nagkalat ang makukulay na parol at kumikislap na Christmas lights sa buong paligid. Napahinto si Samantha sa nakabukas na pinto upang panoorin ang mga empleyadong nagkakasiyahan. Napangiti siya at bahagyang naiinggit dahil nakakapagsaya ng gano'n ang mga ito na bagay na hindi niya nagagawa. May ilan ang nagsasayawan, may mga masayang kumakain sa buffet table at ang iba naman ay nagkukwentuhan. Sa gitna ng party, may isang empleyadang nakakita kay Samantha. Malaki ang ngiting kumaway ito sa kanya. Ma'am Samantha, pasok po kayo. Masayang bati ng isa sa mga staff. Naku, hindi na. Sige lang, ituloy niyo lang ang party niyo. Tanggi ni Samantha.
Sige na ma'am, minsan lang naman to eh. Pangungumbinsi ng isa pa. Napatingin si Samantha sa mga empleyado. Ang ilan sa kanila ay matagal nang nagsisilbi sa Montemayor Hotels and Resorts. Nakita niya ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Sige na nga. Malambing na sagot ni Samantha na naging dahilan para magpalakpakan ng lahat. Pumasok si Samantha sa silid na yon at naupo. Nang bigyan siya ng plato ay kumuha siya ng pagkain. Kumuha siya ng kaunti at nakipagkwentuhan. Ramdam niya ang init ng pagtanggap sa kanya ng mga empleyado nila. Ma'am Samantha, baka naman po pwede kayong kumanta. Biglang sigaw ng isang staff mula sa mini stage. Nanlaki ang mata ni Samantha. Ha? Ako? Hindi na, nakakahiya. Nangingiti niyang tanggi. Naku ma'am, alam namin maganda ang boses niyo. Sige na, Christmas naman eh. Pangungulit pa ng isa. Hinila siya ng isang empleyado papunta sa mini stage. Wala na siyang nagawa kundi kunin ang mikropono at huminga ng malalim. Okay, pero isang kanta lang ha. Sabi ni Samantha kaya muling nagpalakpakan ng lahat. Nagsimulang tumugtog ang piano accompaniment ng isang Christmas song at dahan-dahang ipinikit ni Samantha ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon. Tahimik na nakinig ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkanta niya ay isang malaking boses ang dumagundong sa buong silid. Samantha! Malakas na sigaw ni Don Victor. Nagulat ang lahat at agad silang napalingon. Sa pinto ay nakatayo si Don Victor Montemayor. Matigas ang tingin nito kay Samantha at malinaw sa mukha nito ang galit at pagkadismaya. Napahinto si Samantha sa pagkanta. Biglang bumalik ang bigat ng realidad sa kanyang balikat. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ng kanyang ama. Daddy, Christmas party lang ito. Magpapaliwanag sana si Samantha pero agad siyang pinutol ng ama. Hindi ka entertainer. Hindi mo trabaho ang kumanta. Anong klaseng kahihiyan itong ginagawa mo? Matigas na sabi ni Don Victor. Daddy, wala naman po akong ginagawang masama. Katwiran ni Samantha. Tapos na ang kalokohan ito. Umuwi na tayo. Madiin na utos ni Don Victor. Napayuko ang ibang empleyado at walang gustong kumibo. Walang nagawa ang mga ito kundi panoorin ang pagbaba ni Samantha sa entablado at paglabas niya sa silid na yon. Mahigpit siyang hinawakan ni Don Victor sa braso at hinila siya nito palayo. Habang sakay ng isang mamahaling sasakyan pauwi sa kanilang bahay, ay dama ni Samantha ang galit na bumabalot kay Don Victor. Wala sa kanilang mag-amang nagsalita habang humaharurot ang sasakyan. Tahimik lang si Samantha, pero dama niya ang bigat ng tensyon sa loob ng sasakyan. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana at pinagmamasda ng mga ilaw at nagtataas ang gusali ng syudad. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay hindi na natiis ni Samantha ang manahimik. Ano bang totoong ikinagagalit mo, Daddy? Ang pagkanta ko o ang pakikisalumuha ko sa mga empleyado natin? Basag ni Samantha sa katahimikan. Pareho. Samantha, ikaw ang future CEO ng kumpanya. Dapat alam mo kung kanino ka lang dapat makikisalamuha. Hindi mo sila ka-level. Hindi mo sila kaibigan. Hindi mo kailangan makisama sa kanila. Maotoridad na sagot ni Don Victor. Wala pong mali na makisalamuha ako sa kanila. Masisipag silang nagtatrabaho at kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Ano bang masama kung minsan makisama rin ako sa kanila? Katwiran ni Samantha. Samantha, hindi mo naiintindihan. Kung gusto mong respetuhin ka bilang isang Montemayor, kailangan mong panindigan ang pagiging isang Montemayor. Kapag palagi ka nakikisalamuha sa kanila, hindi ka na nila rerespetuhin. Sambit ni Don Victor. At tungkol naman sa pagkanta mo, matagal na tayong nagkasundo dyan. Hindi ka nakakanta. Dugtong pa nito. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Samantha. Alam ng ama niya kung gaano niya kamahal ang pagkanta.
Alam nitong yun ang pangarap niya. At higit sa lahat, alam ng ama niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng pangarap na yon. Ang kanyang ina. Ang huling babaeng minahal ko na pinili ang pagkanta kaysa sa pamilya niya ay iniwan ako. Hindi lang niya ako iniwan para sa pagkanta, kundi para sa ibang lalaki. May pait na wika ni Don Victor. Pero hindi ako si Mami. Hindi naman porkit susundin ko ang pangarap ko ay iiwan na kita. Sagot ni Samantha habang pilit na pinananatiling matatag ang tinig. Tumigil ka na sa pamimilit sa akin sa bagay na yan. Dahil kahit kailan ay hindi ko hahayaan na kumanta ka at maging isang singer. Nagkakaintindihan ba tayo? Matigas na wika ni Don Victor. Opo, Daddy. Sagot na lang ni Samantha para hindi na humaba ang diskusyon nila ni Don Victor. Sa bawat araw, pagmulat pa lang ng mga mata ni Samantha, ay naghihintay na ang listahan ng kanyang mga gawain. Mga meeting kasama ang mga executive, pag-aaral ng financial reports, at pagsasanay kung paano mamuno sa kanilang kumpanya. Isa yung buhay at responsibilidad na hindi niya kailanman pinili. Sa kabila ng marangyang opisina at engranding titulo bilang tagapagmana ng kumpanya, isang bilanggo si Samantha sa sarili niyang buhay. Ang bawat hakbang niya ay ginagabayan ng mga utos ng kanyang ama. Kailangang perpekto ang kilos niya. Kailangang ipakita niyang karapat-dapat siya. Kaya isang bagay ang malinaw kay Samantha. Hindi niya kailanman maaaring sundin kung ano talaga ang pangarap niya. Maraming beses nang sumagi sa isip ni Samantha ang pagiging singer. Sa tuwing napapadaan siya sa isang cafe kung saan may tumutugtog na banda o sa tuwing nakakarinig siya ng live performance sa isang event, ay nakakaramdam siya ng matinding inggit. Iniisip niya kung paano kaya kung siya ang nasa entablado at siya ang may hawak ng mikropono. Pero mabilis niyang pinapatay ang pangarap na yon dahil hindi yun ang mundong itinakda para sa kanya. Pagod na si Samantha na maging perpekto. Pagod na siyang sundin ang nais ng kanyang ama. Pero tulad ng laging ginagawa niya, isinasantabi niya ang pagod at tinatapos niya ang kanyang araw bilang si Samantha Montemayor, ang tagapagmana ng kumpanya ng kanyang amang bilyonaryo. Dahil sa mundong ginagalawan niya, ang pangarap niya na maging isang mga awit ay isang bagay na hindi niya pwedeng abutin. Isang umaga, bumaba si Samantha mula sa kanyang silid habang nakasuot lamang ng simpleng oversized sweater at leggings. Wala siyang pasok sa opisina sa araw na yon. Isang beses sa isang buwan ay nakakapagpahinga siya, ngunit kahit araw ng pahinga at nasa bahay lang, ay wala siyang ginagawa kundi magtrabaho. Pagdating niya sa may sala, napansin niyang may bitbit na eco bag si Yaya Sabel habang chinecheck ang pitaka nito. Yaya, saan ka pupunta? Tanong ni Samantha. Mag-grocery ako. May mga kulang na tayo sa pantry eh. Sagot ni Yaya Sabel. Nakaramdam si Samantha ng kagustuhang lumabas kahit saglit lang. Sasama ako, Yaya. Wala pa naman akong gagawin. Ani Samantha. Talaga? Ayaw mo bang magpahinga na lang dito? Tanong ni Yaya Sabel. Sasama na lang po ako sa inyo para naman may iba akong gawin bukod sa trabaho. Sagot ni Samantha na may ngiti. Wala nang nagawa si Yaya Sabel kundi isama si Samantha. Pagdating nila sa isang malaking grocery store, ay naramdaman ni Samantha ang matinding nostalgia. Noong bata pa siya, madalas siyang isinasama ng mami niya sa grocery store na yon. Palagi silang nagtatawanan habang pumipili ng pagkain. Ang mami niya ang unang nagturo sa kanya kung paano basahin ang expiration date ng mga produkto, kung paano mamili ng pinakamasarap na tinapay, at kung bakit kailangan maglista bago pumunta sa grocery para hindi makalimutan ang mga kailangang bilhin. Napahinto siya sa harap ng isang rack ng mga tinapay nang makita niya ang paboritong tinapay ng mami niya. Naalala ko si Mami, Yaya. Mahina niyang sabi. Palagi kanyang isinasama sa grocery noon, hindi ba?
Nakangiting sambit ni Yaya Sabel. Tumango si Samantha. Opo, favorite bonding time namin ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya. Sigurado akong masaya na si Ma'am Olivia kung nakikita kanya ngayon. Aba, ikaw na yata ang tagapagmana ng kumpanya nyo. Sabi ni Yaya Sabel habang inilalagay sa cart ang ilang loaf ng tinapay. Hindi ko nga po alam kung iniisip pa niya ako. Ang alam ko lang, nasa ibang bansa na siya kasama si Ate Veronica at ang bago niyang asawa. Malungkot na wika ni Samantha. Hindi agad nakasagot si Yaya Sabel. Miss na miss ko na siya, Yaya Sabel. Pati si Ate Veronica. Ang unfair kasi nagawa niyang piliin ang gusto niya pero ako hindi. Mahina at puno ng lungkot na sabi ni Samantha. Hinawakan ni Yaya Sabel ang kamay niya at marahang pinisil. Samantha, mahal na mahal ka ng mami mo. At kahit hindi niya nasasabi, sigurado kung iniisip ka niya. Anito sabay ngiti. Nangilid ang luha sa mata ni Samantha. Ngunit agad niya yung pinigilan. Huminga siya ng malalim at pilit ng umiti. Tara na, Yaya. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Isang pilit na tawa ang pinakawalan ni Samantha upang itago ang sakit na naramdaman niya ng sandaling yon. Matapos makapag-grocery, ay sumakay na sina Samantha at Yaya Sabel sa kanilang sasakyan. Habang binabagtas ng kotse ang makitid na kalsada pauwi mula sa grocery, ay napatingin si Samantha sa labas ng bintana. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa magkabilang gilid ng daan. Sa bawat kanto ay may mga taong abala sa pag-aayos ng mga mesa, naglalagay ng ilaw at naghahanda ng iba't ibang palaro. Mukhang may paparating na pista rito. Bulong ni Samantha sa sarili. Napansin din ni Samantha na may isang malawak na bakanting lupa sa gilid ng kalsada. At sa gitna nun ay may isang entablado na may makukulay na ilaw at palamuti. May isang malaking tarpaulin sa itaas at doon niya nabasa ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Gabi ng mga bituin, singing contest. Napakunot ang noon niya at agad niyang tinapik si Yaya Sabel. Yaya, may singing contest pala dito. Sabi ni Samantha na may bahagyang saya sa boses. Baka gusto mong tignan. Tura ni Yaya Sabel. Sandaling nag-isip si Samantha. Hindi naman sila nagmamadaling umuwi at gusto niyang makita ang entablado ng mas malapitan. Sige, Yaya. Pwede bang huminto muna tayo saglit? Tanong niya. Narinig yun ng driver. Kaya ipinarada nito ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Bumaba sina Samantha at Yaya Sabel at naglakad papunta sa entablado. Maraming tao ang abala sa pag-aayos ng upuan, sound system at ilaw. May ilan ding mga kabataang mukhang kalahok sa patimpalak. Tumingala si Samantha at pinagmasdan ng entablado. Ini-imagine niya ang sarili niyang nakatayo roon at sa harap ay merong napakaraming tao. May hawak siyang mikropono at buong puso niyang kinakanta ang isang awitin na nagpapahayag ng lahat ng damdaming matagal niya nang kinikimkim. Naputol ang pag-iisip ni Samantha nang maramdaman niya ang bahagyang tapik ni Yaya Sabel sa kanyang balikat. Tiningnan niya ito at meron itong malaking ngiti sa labi. Aalis na ba tayo, Yaya? Tanong ni Samantha. Pinaregister na kita bilang isa sa mga contestant mamayang gabi. Masayang sabi ni Yaya Sabel. Ano? Seryoso ka ba, Yaya? Hindi makapaniwalang tanong ni Samantha. Oo, inilagay na nila ang pangalan mo sa listahan. Isa ka na ang opisyal na kalahok sa singing contest. Masayang pahayag ni Yaya Sabel. Hindi, Yaya. Hindi pwede. Magagalit si Daddy kapag nalaman niya. Tanggi ni Samantha. Hindi naman niya malalaman eh. Saka hindi ba, may event na dadaluhan ng Daddy mo mamayang gabi.
Alam kong matagal mo nang gustong gawin ito at hindi masamang gawin ito kahit isang beses lang. Tura ni Yaya Sabel. Muling napatingin si Samantha sa entablado. Sa loob ng maraming taon, sinunod niya ang lahat ng gusto ng ama niya. Kahit na nangangahulugan niyo ng pagsasakripisyo sa pangarap niya. Ngunit mamayang gabi ay magkakaroon siya ng isang pagkakataon na gawin ang matagal niya nang gustong gawin. Ang kumanta sa harap ng maraming tao nang walang iniisip na hadlang. Huminga siya ng malalim. Excited siya pero natatakot. Pagka-uwi ni Samantha sa mansyon, ay nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Sinigurado niyang wala ni isang kasambahay sa paligid bago niya marahang isinara ang pinto. Sa loob ng maraming taon ay hindi pa siya nakakaawit sa harap ng maraming tao. At hindi siya makapaniwalang mamayang gabi ay mangyayari na yon. Ikinunik ni Samantha ang cellphone niya sa speaker sa silid niya at nang pindutin niya ang play button sa kanyang cellphone, pinuno ang silid niya ng tunog ng -1 ng kantang napili niya para sa kompetisyon. Nagsimulang kumanta si Samantha. Sa una, mahina at may kabang pag-awit niya dahil nasanay siyang itago ang kanyang tinig ng napakaraming taon. Kaya parang hindi niya agad maibigay ang buong emosyon ng kanta. Pero habang tumatagal, mas lumalakas at mas nagiging malaya ang pag-awit niya. Napapapikit siya at hinahayaang lumutang ang bawat salita ng awitin na nagmumula sa kanyang puso. Sa bawat liriko ay parang nararamdaman ni Samantha ang presensya ng kanyang ina. Ang babaeng minsang nagpakita sa kanya kung paano ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng kanta. Noong bata pa siya, madalas silang kumakanta ng magkasama. Minsan ay nagtutungo pa sila sa karaoke bar para lang kumanta. Ngunit ng sandaling yon, ay mag-isa na lang siyang umaawit. Pagkatapos ng isang buong rehearsal, napahawak si Samantha sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso niya, hindi lang dahil sa excitement, kundi dahil sa takot na baka mahuli siya ng kanyang ama. Pero inalis niya yon sa kanyang utak dahil ang gusto niya ay ma-enjoy ng gusto ang pagsali niya sa singing contest mamayang gabi. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay tumayo na agad si Don Victor. Suot nito ang isang mamahaling itim na suit. Alam ni Samantha na sa gabing yun ay aalis ang ama niya dahil may pupuntahan nitong mahalagang event. Samantha, hindi ka ba talaga sasama? Diretsyong tanong ni Don Victor. Masama po ang pakiramdam ko, Daddy. Para pong lalagnatin ako eh. Sagot ni Samantha na nilagyan ng bahagyang paos ang kanyang boses upang maging kapani-paniwala ang kanyang pagsisinungaling. Saglit siyang tinignan ni Don Victor na para bang inaalam nito kung nagsasabi siya ng totoo. Magpahinga ka na lang. Uminom ka ng gamot. Hindi ka pwede magkasakit dahil may meeting tayo bukas. Paalala ni Don Victor. Tumayo ito at kinuha na ang coat at naglakad palabas ng kanilang bahay. Nang tuluyan ng makalabas si Don Victor ng pinto, ay napatingin si Samantha kay Yaya Sabel at agad silang nagtawanan. Akala ko hindi makakalusot, Yaya. Bulong ni Samantha habang pigilang halakhak. Hindi ako papayag na hindi ka makaalis ngayong gabi. Sagot ni Yaya Sabel. Wala nang inaksayang oras si Samantha. Agad siyang sumugod sa kanyang walk-in closet at sinimulang maghanap ng maisusuot. Sinundan siya ni Yaya Sabel at sinamahan siyang pumili. Samantha, maganda ba itong pulang dress? Tanong ni Yaya Sabel habang hawak ang isang eleganteng damit. Parang masyadong formal naman po yan. Gusto ko yung comfortable pero stylish. Sagot ni Samantha. Maya-maya ay nakapili na si Samantha ng isusuot. Isang fitted white top, high-waisted jeans at isang pares ng puting sneakers. Ayaw niyang masyadong agaw pansin. Pero gusto rin niyang maganda ang kanyang itsura sa entablado. Ang ganda mo, Samantha! Ani Yaya Sabel habang inaayos ang buhok ni Samantha. Nambola ka pa talaga, Yaya. Tawa ni Samantha. Matapos ang huling tingin sa salamin, huminga ng malalim si Samantha. Ramdam niya ang kaba. Pero higit doon ay nangingibabaw ang saya at excitement.
Tahimik silang lumabas ng mansyon at siniguro nilang walang makakakita sa kanila. Sumakay si Samantha sa isa sa mga sasakyan nila na isang black sedan. Umupo si Yaya Sabel sa tabi niya habang si Samantha ang nasa driver's seat. Habang pinapaandar ni Samantha ang sasakyan, hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Yun ang unang pagkakataon na gagawin niya ang gusto niya nang walang pumipigil at humahad lang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, inihinto na ni Samantha ang sasakyan sa tabi ng isang malawak na bakanting lote na noon ay puno ng makukulay na banderitas at kumikinang na ilaw mula sa mga nakasabit na bumbilya. Napakaraming tao ang naroon. Ang sentro ng atensyon ng lahat ay ang isang malaking entablado na may pulang kurtina sa likod at isang microphone na nakatayo sa gitna. Napalunok si Samantha. Biglang lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Yaya, ang dami palang tao. Mahinang sabi ni Samantha habang mahigpit na hawak ang bag na dala niya. Naramdaman niyang pinisil ni Yaya Sabel ang kanyang kamay. Huwag kang kabahan. Tandaan mo, nandito lang ako. At higit sa lahat, gawin mo lang ito para sa sarili mo. Wala kang kailangang patunayan kanino man. Ani Yaya Sabel. Huminga ng malalim si Samantha at tumango. Tama si Yaya Sabel. Hindi siya naroon para manalo kundi upang magawa niya ang gusto niya kahit isang gabi lang. Bumaba na sina Samantha ng sasakyan at naglakad papunta sa backstage. Naroon ang iba pang mga contestant. May ilang nag-iensayo ng kanilang pyesa. May mga nakikinig sa musika gamit ang earphones. At may iba namang nag-aayos pa ng kanilang suot. Lumapit si Yaya Sabel sa isang babae na may hawak na clipboard. Excuse me, ma'am. Dito po ba yung para sa mga contestant? Tanong ni Yaya Sabel sa babae. Opo, ako po ang organizer nitong contest. Kayo po ba si... Tura ng babae. Samantha po, siya po yung contestant. Sagot ni Yaya Sabel at tinulak nito ng bahagya si Samantha palapit. Ngumiti ang organizer. Oo, nakarehistro na siya kanina. Konting hintay lang ha, malapit na tayo magsimula. Sabi ng organizer. Tumango si Samantha at pilit na ngumiti. Pero ramdam niya ang tensyon sa kanyang katawan. Habang naghihintay, pinanood ni Samantha mula sa backstage ang iba pang mga contestant. May ilan na halatang sanay na sa mga ganong kompetisyon. May iba rin na kasama ang pamilya nito. May inggit na naramdaman si Samantha dahil mas magiging espesyal sana ang gabing yon kung suportado siya ng kanyang ama. Napansin ni Yaya Sabel ang pananahimik ni Samantha kaya agad siya nitong tinapik sa balikat. Relax ka lang, Samantha. Hindi mo kailangang manalo. Ang mahalaga, maranasan mo ito. Tura nito sabay ngiti. Tumango si Samantha. Hindi siya nandun para sa tropeo o para sa papuri. Nandun siya para sa isang bagay na matagal niyang inasam. Ang tumayo sa entablado at iparinig sa maraming tao ang kanyang pag-awit. Maya-maya ay nagsimula na ang singing contest. Mula sa backstage, tahimik na nakaupo si Samantha habang pinakikinggan ang bawat contestant na umaakyat sa entablado upang ipamalas ang kanilang talento. Nakita niya rin ang ilang contestant na mahigpit na niyayakap ng kanilang mga magulang bago magtungo sa entablado. May mga ina at ama na hawak ang kamay ng kanilang anak. Ang ilan naman ay may mga fans na todo sigaw at palakpak bago pa man magsimulang umawit ang sinusuportahan ng mga ito na kalahok. Napayuko si Samantha. Mas lalo siyang nakaramdam ng inggit dahil kahit isa sa mga yun ay wala siya. Napatingin sa kanya si Yaya Sabel. Ano na naman yung iniisip mo? Kinakabahan ka pa rin ba? Bulong nito. Umiling si Samantha. Ang saya nila, Yaya. May pamilya silang kasama. Ako, mag-isa lang. Turan niya. Hoy, hindi ka mag-isa, no? Nandito ko. Diba? At higit sa lahat, ikaw mismo nandito. Yan ang pinakamahalaga. Hindi mo kailangang may kasama para lang gawin ang gusto mo. Paalala ni Yaya Sabel.
Napangiti si Samantha kahit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Alam niyang tama si Yaya Sabel, ngunit alam niya na iba pa rin kung nandoon ang tatay niya para suportahan siya. Maya-maya ay dumagundong ang palakpakan sa labas. Isa na namang contestant ang natapos sa pag-awit. Hanggang sa narinig na ni Samantha ang kanyang pangalan na tinawag upang susunod na sasalang sa entablado. Parang nanigas ang buong katawan ni Samantha. Pakiramdam niya ay bumagal ang oras habang tumatayo siya. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng backstage. Nang tuluyan na siyang tumuntong sa entablado, ay bumungad sa kanya ang napakaraming tao. Tahimik ang mga yon na nakatingin sa kanya. Alam niya kung bakit dahil hindi naman siya kilala ng lahat ng naroon. Pakiramdam ni Samantha ay nalulunod siya sa labis na kaba. Nang marinig na ni Samantha ang unang nota ng kanta sa background, ay sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ng mikropono. Huminga siya ng malalim at pumikit. Inisip niya na walang ibang tao roon kundi tanging siya lang. At nang magsimula na siyang umawit, ay tuluyan nang nawala ang kanyang kaba. Nang matapos ang huling nota, isang saglit na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Sa pagbukas ng mata ni Samantha ay kinabahan siya sa katahimikan na yon dahil pakiramdam niya ay hindi nagustuhan ng mga tao ang kanyang pagkanta. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ay isang masigabong palakpakan ang sumabog mula sa buong audience. May ilang mga judges pang napatayo habang pumapalakpak. Hindi makapaniwala si Samantha. Naramdaman niyang nangingilid ang kanyang luha dahil sa labis na kasiyahan. Sa tanang buhay niya ay noon lang siya nakaramdam ng ganong uri ng saya. At sa gilid ng entablado, nakita niyang nakangiti si Yaya Sabel habang lumuluha at wala ring tigil sa pagpalakpak. Ramdam niya na proud ito sa kanya. Matapos umawit ay bumalik na si Samantha sa backstage at agad siyang sinalubong ni Yaya Sabel na halos tumatalon sa tuwa. Ay nako Samantha, napakaganda ng pagkanta mo. Sigurado kung panalo ka na. Hindi pwedeng hindi. Masayang sabi ni Yaya Sabel habang hawak ang mga kamay ni Samantha. Yaya, hindi naman ako sumali para manalo, di ba? Gusto ko lang ma-experience yung tumayo sa harap ng maraming tao at kumanta. Tura ni Samantha. Oo na. Pero sa husay ng boses mo, kahit hindi mo gustuhin, panalo ka talaga. Masayang wika ni Yaya Sabel. Habang inihintay nila ang pag-anunsyo ng panalo, ay hindi na kinakabahan si Samantha. Masaya na siyang nagawa niya ang gusto niyang gawin. Hanggang sa dumating na ang oras na hinihintay ng lahat. Muling umakyat ng entablado ang host. Bitbit ang isang sobre. Bumalik na si Samantha kasama ang iba pang kalahok sa entablado. Tahimik ang buong audience at sabik ang lahat na marinig ang resulta. At ngayon mga kaibigan, ang hinihintay nating lahat. Panimula ng host. Ang nagwagi bilang grand winner ng ating singing contest ngayong gabi ay walang iba kundi si contestant number 9, Samantha Montemayor. Malakas na anunsyo ng host. Nagulat si Samantha. Narinig niya ang malakas na palakpakan ng mga tao. Hindi siya makagalaw dahil hindi siya makapaniwala na siyang nanalo. Para siyang nasa panaginip habang naglalakad papunta sa gitna. Ibinigay sa kanyang isang makintab na tropeyo at isang sobre na may lamang 20,000 pesos. Hinawakan niya ang tropeyo at tiningnan niyo ng mabuti. Ibinigay ng host sa kanyang mikropono para makapagsalita siya. Maraming salamat po. Hindi ko po ito inaasahan. Saglit na huminga ng malalim si Samantha bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Pero gusto ko pong ipaalam na hindi ko po kukunin ang premyong pera. Ang gusto ko lang po talaga ay maranasan ang pagkanta sa harap ng maraming tao. Masaya na po ako sa tropeyong ito. Kaya ang cash prize na ito ay gusto ko pong i-donate sa barangay na ito para pandagdag sa ilang proyekto rito. Napuno ng palakpakan at sigawan ng buong lugar.
Maging ang mga judge ay tumayo at bumati sa kanya. Sa likuran ng stage ay tumutulo na ang luha ni Yaya Sabel sa labis na tuwa at pagmamalaki. Habang si Samantha ay walang pagsidla ng kasiyahan dahil alam niyang hindi lang siya sa singing contest nanalo, kundi pati na rin sa pagtupad sa pangarap niyang kumanta sa harap ng maraming tao. Habang nagmamaneo si Samantha pabalik sa mansyon, ay napuno ng masayang kwentuhan nila ni Yaya Sabel ang loob ng sasakyan. Grabe, Yaya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Ako yung nanalo. Natatawang sabi ni Samantha habang panandali ang sinulya pa ng tropeyo sa tabi niya. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Abay, kung ako ang judge, hindi lang tropeyo ang ibibigay ko sa'yo. Baka pati best in beautiful face din. Tura ni Yaya Sabel. Ang OA mo, Yaya. Hindi naman yun beauty contest. Tawa ni Samantha. Patuloy silang nagkwentuhan habang binabagtas ang kalsadang patungo sa mansyon. Pinag-usapan nila ang reaksyon ng mga tao at ang mga sigaw at palakpak, at kung paano napatayo ang ibang judges sa pag-awit ni Samantha. Punong-puno ng saya ang gabing yon. Isang gabing kailanman ay hindi malilimutan ni Samantha. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa mansyon. Ipinarada ni Samantha ng maayos ang sasakyan sa garahe. Saka bumaba na silang dalawa ni Yaya Sabel. Hawak-hawak ni Samantha ang tropeyo at kahit alam niyang hindi yun mamahalin, ay yun ang pinakamahalagang bagay na meron siya ng sandaling yon. Habang naglalakad sila papunta sa mansyon, napatingin si Samantha sa malaking bintana ng bahay nila. Tahimik ang buong paligid. Walang indikasyong may ibang tao sa loob maliban sa mga kasambahay na siguradong natutulog na. Biglang napaisip si Samantha at napalingon kay Yaya Sabel. Yaya, sa tingin mo nakauwi na kaya si Daddy? Tanong ni Samantha na may halong kaba sa boses. Nako, imposibleng nakauwi na siya. Kilala mo naman si Don Victor, di ba? Kapag may event, siguradong madaling araw na yun nakakauwi. Tugon ni Yaya Sabel. Dahil sa sagot ni Yaya Sabel ay nawala ang kaba ni Samantha. Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok ng bahay. Alam niyang hindi magugustuhan ng kanyang ama ang ginawa niyang pagsali sa contest. Pero alam niyang ang bagay na yon ay mananatiling sikreto sa pagitan nila ni Yaya Sabel. Pagkapasok ni Samantha at Yaya Sabel sa living area, ay agad na binuksan ni Yaya ang ilaw. Nagimbal sila nang makita si Don Victor na nakaupo sa sofa habang ang mukha nito ay puno ng inis at panlalamig. Matalim ang titig nito kay Samantha dahilan upang bumigat ang pakiramdam ng dalaga. Saan ka galing, Samantha? Malamig ngunit matalim na tanong ni Don Victor. Hindi nakasagot si Samantha. Pakiramdam niya ay umurong ang dila niya sa labis na takot. Tumayo si Don Victor mula sa pagkakaupo at mabigat ang mga hakbang na lumapit kay Samantha. Akala mo ba hindi ko malalaman kung saan ka nagpunta? Pinabantayan kita sa isa sa mga driver natin. Sinundan ka niya kung saan ka nagpunta at nagsumbong siya sa akin. Sinabi niya na sumali ka sa isang singing contest sa isang barangay. Bulyaw ni Don Victor. Wala naman pong masama sa ginawa ko, Daddy. Nanginginig ang boses na wika ni Samantha. Hindi ka ba nahihiya na sumali ka sa isang pambarangay na singing contest? Wala ka bang pera at pati sa ganyang kalokohan na contest ay sumasali ka, Samantha? Nanunuyang tanong ni Don Victor. Hindi po ako sumali doon para sa pera. Sumali ako para maranasan kung paano kumanta sa harap ng maraming tao. Paliwanag ni Samantha. Hindi ka talaga nag-iisip. Paano kung may kumuha ng video habang kumakanta ka? Paano kung ilagay yon sa social media at mapanood ng mga kakilala natin? Ano na lang ang iisipin nila? Napapailing na sambit ni Don Victor. Napuno ng hinanakit ang puso ni Samantha. Pakiramdam niya ay tinapakan ng kanyang ama ang lahat ng kasiyahan na kanyang naramdaman kanina lamang. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Daddy. Ang mahalaga, ginawa kong gusto ko at makakapagpasaya sa akin.
Emosyonal na paliwanag ni Samantha. Lalong nagdilim ang mukha ni Don Victor. Lumingon ito kay Yaya Sabel at galit na dinuro ito. At ikaw, Sabel, ikaw ang dapat na nagpipigil kay Samantha sa mga kalokohan niya. Pero anong ginawa mo? Kinukonsinti mo pa talaga siya. Hinahayaan mo siyang suwayin ako. Galit na wika ni Don Victor kay Yaya Sabel. Walang kasalanan dito si Yaya Sabel, Daddy. Ako may gusto nito. Sinuportahan niya lang ako. Pagtatanggol ni Samantha kay Yaya Sabel. Maitim na tiningnan ni Don Victor si Samantha. Hindi inasahan ni Samantha ang sunod na ginawa ng kanyang ama. Bigla nitong kinuha ang trophy na hawak niya. Wag, Daddy. Ibalik mo sa akin yan. Malakas na sigaw ni Samantha. Ngunit wala nang nagawa pa si Samantha nang malakas na ibinalibag ni Don Victor ang trophy sa sahig. Nabasag yun at kumalat ang ilang piraso nun. Hindi pa ito nakontento at ilang beses nitong tinapaktapakan ang trophy hanggang sa tuluyan na yung nasira. Mas pinahalaga mo pa ang basurang trophy na yan kesa sa kahihiyan ng ating pamilya sa mga ginagawa mo. Ayoko nang mauulit ito, Samantha. May pagbabantang tura ni Don Victor bago ito tumalikod at naglakad papunta sa ikalawang palapag ng mansyon. Nanatili si Samantha sa kinatatayuan niya. Nanginig ang buong katawan niya habang nakatingin sa sirang trophy na simbolo ng pagkapanalo niya sa isang singing contest ng gabing yon. Maya-maya ay tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Agad naman siyang niyakap ni Yaya Sabel at hindi na ito nagsalita. Habang humahagulgol si Samantha, isa lang ang nasa isip niya. Hindi na niya kayang hayaan ang ama niyang kontrolin ang buhay niya. Gagawa siya ng paraan upang makaalis sa poder nito at ipakita rito na kaya niyang mabuhay kahit wala ito sa kanyang tabi. Isang gabi, nakadapa si Samantha sa kanyang kama habang mahigpit na yakap ang isang unan. 2 araw na siyang hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Hindi siya sumasabay sa hapunan. Hindi rin siya bumababa sa sala. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang ginawa ng kanyang ama na pagbasag sa trophy niya. Maya-maya ay may marahang kumatok sa pinto ng kwarto ni Samantha. Bumukas yun at pumasok si Yaya Sabel na may dalang tray. Meron doong isang mangkok ng sopas, tinapay at tubig. Inilapag nito ang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng kama ni Samantha. Umupo si Yaya Sabel sa gilid ng kama at tinawakan ang kamay ni Samantha. Hindi ka na naman kumain, Samantha. Ipinagluto kita ng sopas para mainitan ang sikmura mo. Malambing na sabi ni Yaya Sabel. Bumalikwa si Samantha. Umupo siya sa ibabaw ng kama. Yaya, bakit ganun si Daddy? Hindi ba niya ako mahal? May kasamang hinanakit na tanong ni Samantha. Mahal ka ng Daddy mo. Yun nga lang sa ibang paraan niya na ipapakita ang pagmamahal niya sa'yo. Tugon ni Yaya Sabel. Kung mahal niya ako, bakit hindi niya na lang ako hayaan sa gusto kong gawin? Hindi naman na ako bata. Buong buhay ko wala akong ginawa kundi intindihin siya. Lagi kong sinusunod ang gusto niya. Pero kahit kailan, hindi naman niya ako inintindi. Paglalabas ng sama ng loob ni Samantha, napayuko si Yaya Sabel. Tila wala itong maisagot sa sinabi ni Samantha. Yaya, gusto ko nang makalaya rito. Ayoko nang mabuhay sa ilalim ng anino niya. Gusto kong magkaroon ng buhay na ako mismo ang masusunod. Mariing sambit ni Samantha. Samantha, kung ano man ang nasa isip mo ngayon ay pag-isipan mo ng mabuti. Baka sa huli pagsisihan mo yan. Tura ni Yaya Sabel. Hindi na nagsalita si Samantha. Mataman siyang nag-isip kung paano ba siya makakaalis sa bahay na yun upang mabuhay na siya sa paraang gusto niya. Isang umaga, palabas na sana ng bahay si Samantha para pumasok sa trabaho nang mapansin niya si Yaya Sabel na nakaupo sa sofa habang hawak ang cellphone nito. Nakakunot ang noo ng matanda at tila malalim ang iniisip. Yaya, may problema ba?
Tanong ni Samantha habang bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Napabuntong hininga si Yaya Sabel bago nag-angat ng tingin. Tumawag kasi ang pamangkin ko. Humihingi siya ng tulong. Tugon ni Yaya Sabel. Anong klaseng tulong? Tanong ni Samantha. Magre-resign na kasi siya sa pinagtatrabahuhan niyang pamilya bilang labandera. Pero ang problema, hindi siya pinapayagang umalis hanggat wala siyang mahahanap na kapalit. Paliwanag ni Yaya Sabel. Biglang natigilan si Samantha nang may pumasok na ideya sa isipan niya. Lumapit siya kay Yaya Sabel at tumabi rito. Yaya, ako na lang ang papalit sa kanya. Pabulong na sambit ni Samantha. Nanlaki ang mata ni Yaya Sabel. Saglit itong natigilan bago napatawa. Ano bang klaseng biro yan, Samantha? Tawa ni Yaya Sabel. Hindi po ako nagbibiro. Seryoso ko. Tura ni Samantha. Huminto sa pagtawa si Yaya Sabel nang maramdaman na seryoso talaga siya sa kanyang sinabi. Yaya, matagal ko nang iniisip na umalis sa bahay na to. Pero hindi ko alam kung paano. Pero binigyan mo ko ng idea kung paano ko yun magagawa. Hindi iisipin ni Daddy na magtatrabaho ako bilang labandera. Mahihirapan siyang hanapin ako. Paliwanag ni Samantha. Pero hindi madali ang ganong trabaho. Isa pa, sigurado kong magagalit si Don Victor kapag nalaman niyang tinulungan kitang makaalis dito. May takot sa boses na wika ni Yaya Sabel. Hindi naman po niya malalaman eh. Isa pa, wala na akong pakialam kung magalit man siya. Tura ni Samantha. Nag-alangan si Yaya Sabel ngunit hindi pa rin sumuko si Samantha. Kahit 1 buwan lang, Yaya. Subukan ko lang. Kung hindi ko kakayanin, babalik ako rito. Promise po. Pumayag na po kayo. Pagsusumamo ni Samantha. Tinitigan siya ni Yaya Sabel ng matagal. Ipinakita naman ni Samantha ang desidido talaga siya sa plano na yon at wala siyang planong umatras. Makalipas ang ilang segundo ay huminga ito ng malalim. Sige, kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Pero siguruhin mo lang na hindi ito malalaman ng daddy mo. Ani Yaya Sabel. Maraming salamat, Yaya. Sa labis na tuwa ni Samantha ay mahigpit niyang nayakap si Yaya Sabel. Kinagabihan, habang tahimik ang buong mansyon, ay marahang lumabas si Samantha mula sa kanyang kwarto habang dala ang isang maliit na maleta. Pinakiramdaman niya ang paligid at nang masiguro niyang wala nang gising sa bahay na yon maliban sa kanya, ay bumaba na siya ng hagdan. Binuksan niya ang main door at bago tuluyang lumabas, ay sinulyapan niya sa huling pagkakataon ang bahay kung saan siya isinilang at lumaki. Matapos yon ay humugod siya ng malalim na paghinga at humakbang palabas. Sa labas, isang taxi ang nakaabang sa kalsada. Halos sumabog ang dibdib ni Samantha sa kaba at pananabik. Mabilis siyang lumapit sa taxi at binuksan ang pinto sa backseat. Pagkaupo niya sa loob, ibinigay niya sa driver ang isang papel. Diyan po tayo pupunta, kuya. Mahinang sabi ni Samantha. Kinuha ng driver ang papel at binasa ang address na nakasulat doon. Yun ang address ng pamilyang pinagtatrabahuhan ng pamangkin ni Yaya Sabel. Habang umaandar ang taxi, hindi na iwasan ni Samantha ang lumingon sa bahay nila. Bahagi ng puso niya ang gustong bumalik, pero mas malakas ang bahagi niyang gustong lumigaya. Napapikit siya at hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang maleta. Patawad, Daddy. Pero ito lang ang paraan ko para makawala sa nakakasakal mong mundo. Bulong ni Samantha sa kanyang isip. At habang lumalayo ang sasakyan sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, kasabay noon ay ang pagbitaw niya sa nakaraan at ang pagsisimula ng isang buhay na hindi niya kailanman inakalang tatahakin niya. Habang papasikat ang araw ay huminto na ang taxi na sinakyan ni Samantha sa harap ng isang malaking bahay. Napakataas ng gate noon at halos hindi na matanaw ni Samantha ang kabuuan ng bahay mula sa labas.
Pinagmasdan niya ang malawak na bakuran na napapalibutan ng matataas na pader. Napansin niya ang dalawang palapag na bahay na may eleganteng disenyo. Huminga muna siya ng malalim bago bumaba ng taxi matapos na makapagbayad. Naglakad siya patungo sa gate at saka pinindot ang doorbell. Ilang saglit lang, may isang kasambahay na nagbukas ng gate. Isang babaeng nasa edad 50 na may bilugang mukha. Ay, sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ng kasambahay. Ngumiti si Samantha ng bahagya. Ako po si Samantha Ramirez. Ako po yung kapalit ni Ate Chona bilang labandera. Tugon niya. Sinadya niyang baguhin ang kanyang apelyido upang wala talagang makakilala sa kanya. Napakunot ang noo ng kasambahay at marahang tumango bago pumasok sa loob ng bahay. Ilang minuto ang lumipas bago may lumabas na isang babae. Nakasuot ito ng manipis na silk robe at mukhang bagong gising pa lang. Ngunit baka sa mukha nito ang pagiging strikta. Nasa edad 30 ito. Maganda, maputi at medyo may katangkaran. Ikaw ba yung bagong labandera? Malamig na tanong ng babae. Opo, ako po si Samantha Ramirez. Sagot ni Samantha. May ID ka ba? Tanong ng babae. Wala po, ma'am. Liblib po kasi yung probinsyang pinanggalingan ko. Hindi ako nakakuha ng kahit anong ID bago umalis. Pagsisinungaling ni Samantha. Naningkit ang mata ng babae at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Sa bagay, nasabi naman na sa akin ni Chona na Samantha Ramirez ang pangalan ng kapalit niya. Pero sandali, labandera ka ba talaga? Ang kinis ng balat mo ah. Sanay ka ba talaga sa mabibigat na gawain? Nagdududang tanong ng babae. Ngumiti si Samantha at mabilis na nag-isip ng sagot. May lahi po kasing Kastila ang tatay ko kaya ganito po ang kutis ko. Pero wag po kayo mag-alala kasi sanay po ako sa paglalaba. Ani Samantha. Alam ni Samanthang nakumbinsi niya ang babae sa sagot niya nang tuluyan na nitong buksan ng gate at pinapasok siya nito. Sinundan niya ang babae papasok sa bahay. Hindi niya napigilang mapahanga sa napakagarang interior. Ang bawat pader ay may mamahaling dekorasyon. Ang chandelier sa sala ay kumikinang at ang mga mamahaling furniture ay tila mula pa sa mga high-end na showroom. Huminto ang babae sa gitna ng sala at humarap kay Samantha. Ako si Marga Ortega. Ako at ang biyenan ko ang madalas mong makakasama dito. Kaya makinig kang mabuti sa mga utos ko. Seryosong wika ni Marga. Muling naglakad si Marga at patuloy lang si Samantha sa pagsunod dito. Habang naglalakad sila patungo sa kanyang magiging kwarto, napadaan sila sa dining area. Doon ay may dalawang taong nakaupo. Isang babae na nasa 50 taong gulang na at isang lalaking nasa 30. Ang babae ay may matapang na aura. Ang lalaking kasama naman nito ay gwapo. May matipunong pangangatawan at mukhang seryoso. Tumigil saglit si Marga at humarap kay Samantha. Siya ang biyenan ko, si Maricar, at siya naman ang asawa ko, si Samuel. Mama, Han, siya si Samantha. Siya ang bagong labandera natin. Pagpapakilala ni Marga sa kanila. Tiningnan lang si Samantha ng dalawa at muling naglakad si Marga. Yumukod si Samantha kina Maricar at Samuel bago niya sinundan si Marga. Binuksan ni Marga ang isang maliit na silid at tinuro nito yun kay Samantha. Ito ang magiging kwarto mo. Ayusin mo na mga gamit mo at maya-maya ay magsisimula ka na sa trabaho. Tura ni Marga. Nagpasalamat si Samantha kay Marga. Matapos yun ay pumasok na siya sa silid na yon. Pagkasara niya ng pinto ay inilibot niya ang paningin sa maliit ngunit maayos na kwarto. Meron doong isang kama, isang aparador, ventilador at isang maliit na bintana. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay hindi na siya matutulog sa isang marangyang silid. Ngunit ganoon pa man, kakaiba ang sayang naramdaman niya dahil sa wakas ay malayo na siya sa kanyang ama na walang ibang ginawa kundi ang kontrolin ang buhay niya. Sa mga nakalipas na araw, nagsimula na si Samantha sa kanyang trabaho bilang labandera sa bahay ng mga Ortega. Hindi tulad ng inasahan niya,
Hindi naman ganon kabigat ang trabaho dahil meron doong washing machine at dryer. Hindi niya kailangang magbabad ng kamay sa tubig at kusutin ang damit ng mano-mano. Ang tanging pinakanahirapan siya ay ang pagplansya ng mga damit. Kailangan niyang tiyakin na wala ni isang gusot ang bawat piraso ng damit, lalo na ang mga mamahaling damit ng kanyang mga amo. Habang patuloy na nagtatrabaho si Samantha sa bahay na yon, ay marami siyang napansin sa pamilyang pinagsisilbihan niya. Si Marga ang kanyang amo ay laging masungit sa kanya. Maging sa maliliit na pagkakamali ay pinapansin siya nito. Madalas siyang masabihan nito ng matatalim na salita, kahit wala naman siyang ginagawang mali. Kahit pa sinisikap niyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho, ay laging may kulang sa paningin ni Marga. Ngunit imbis na mainis o magalit, mas nakaramdam si Samantha ng awa para dito. Napansin niya rin kasi ang malamig na pakikitungo ng biyena ni Marga na si Maricar rito. Madalas din niyang mapansin ang matatalim na tingin ni Maricar kay Marga na tila may hindi natapos na alitan sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin nakaligtas kay Samantha ang paraan ng pakikitungo ni Samuel sa kanyang asawa. Bagamat hindi ito hayagang nagsasalita ng masama, ramdam niyang may distansya sa pagitan ng mag-asawa. Halos hindi nag-uusap ang dalawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagkaroon ng linaw kay Samantha ang tensyon sa bahay. Bagamat sa kanya lagi ibinubunto ni Marga ang inis nito, alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit palaging mainit ang ulo nito. Sa halip na suklian nito ng sama ng loob, mas pinili niyang unawain ang kanyang babaeng amo. Isang umaga, maagang nagising si Samantha upang simulan ang kanyang mga gawain. Hindi pa siya tapos sa pag-aayos ng mga labahin nang biglang lumapit sa kanya si Maricar. Samantha, bumili ka nga ng supplement ko sa butika. Utos ni Maricar. Sige po, pagkatapos po ng mga labahin ko. Tura ni Samantha. Ngayon ka na bumili at bilisan mo! Nakataas ang isang kilay na wika ni Maricar. Wala nang nagawa si Samantha kundi ang iwanan ng kanyang mga labahin. Matapos ibigay ni Maricar sa kanya ang listahan ng mga bibili niya at ang pera, ay agad na siyang umalis upang magtungo sa butika. Pagdating ni Samantha sa butika ay agad niyang ibinigay sa cashier ang listahan ng mga pinabibili ni Maricar. Habang naghihintay na makuha ang mga gamot, ay napansin niya ang isang pamilyar na lalaki sa di kalayuan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Samuel ang lalaking yun. Pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babaeng maganda at sexy. Magkahawak ng kamay ang dalawa habang naglalakad. Paminsan-minsan ay umihilig pa ang babae sa balikat ni Samuel na para bang magkasintahan ng dalawa. Sa puntong yun, naging malinaw kay Samantha ang dahilan kung bakit malamig makitungo si Samuel kay Marga. Yun ay dahil meron itong ibang babae. Nang matapos na siyang makabili ng mga pinabibili ni Maricar, ay agad siyang umuwi sa bahay. Nang makauwi na si Samantha, ay agad niyang inabot kay Maricar ang pinabili nito. Kinuha yun ni Maricar nang hindi man lang nagpasalamat. Nanatiling nakatayo si Samantha sa harapan ni Maricar na nakaupo sa sofa at abala sa pagbuklat sa isang magazine. Hindi siya mapakali sa nalaman niyang pagtataksil ni Samuel kay Marga. Alam niyang hindi siya dapat makialam sa buhay ng kanyang mga amo, pero hindi rin niya matiis ang nakita niya kanina. Kung may isang taong maaaring makapagsabi kay Samuel na itigil ang ginagawa nito, yon ay ang ina mismo nito. Huminga ng malalim si Samantha bago naglakas loob na magsalita. Ma'am, may sasabihin po sana ako. Panimula ni Samantha. Tumingin lang saglit si Maricar sa kanya bago muling ibinalik ang pansin sa magazine. Ano yon? Walang ganang tanong ni Maricar. Nakita ko po si Sir Samuel kanina habang bumibili ako sa butika. May kasama po siyang ibang babae. Nanginginig ang boses na sumbong ni Samantha. Walang naging reaksyon si Maricar. Para bang wala lang rito ang sinabing yon ni Samantha. Ma'am, halata pong may relasyon sila. Baka po kailangan yung pagsabihan si Sir Samuel. Maling-mali po ang ginagawa niya.
Pagpapatuloy ni Samantha, umangat ang mukha ni Maricar at tinabi nito ang hawak na magazine. Tumayo ito at matalim ang mga matang tiningnan si Samantha. Ano naman ngayon kung may ibang babae ang anak ko? Malamig na tanong ni Maricar. Natigilan si Samantha. Hindi niya inasahang gano'n ang sagot na makukuha niya mula sa nanay ni Samuel. Ma'am, asawa pa rin po niya si Ma'am Marga. Kung may problema sila, dapat po nilang pag-usapan at hindi yung nagkakaroon siya ng ibang relasyon. Paliwanag ni Samantha. Hindi ba't labandera ka lang dito? Bakit nagiging pakialamera ka na, Samantha? Hindi mo trabaho makialam sa buhay ng anak ko. Hayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Matigas na sabi ni Maricar. Hindi na nakapagsalita si Samantha. Hindi niya akalaing parang kinukonsinti pa ni Maricar ang maling ginagawa ng anak nito. Hindi niya rin maiwasang magalit kay Maricar ng sandaling yon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Samantha, ay bigla siyang nagising nang makarinig siya ng sigawan mula sa ikalawang palapag ng bahay. Napabalikwas siya ng bangon habang bumabaha ang pagtataka at kaba sa kanyang dibdib. Malinaw na sigaw ng isang babae ang naririnig niya at hindi siya maaaring magkamali na boses yon ni Marga. Nagmamadaling bumaba ng kama niya si Samantha at lumabas ng kanyang maliit na silid. Sa paglabas niya, una niyang nakita si Maricar sa kusina. Kalmado ito na para bang hindi nito naririnig ang pagsigaw ni Marga. Nakatayo ito sa tabi ng lababo habang umiinom ng isang basong tubig. Ma'am Maricar, anong nangyayari sa itaas? Sumisigaw po yata si Ma'am Marga. Mahina ngunit nag-aalalang tanong ni Samantha. Inubos muna ni Maricar ang tubig na nasa baso bago ito nagsalita. Bumalik ka na sa kwarto mo, Samantha. Magbingi-bingihan ka na lang kung gusto mo magtagal ka sa trabaho mo sa bahay na ito. Matigas na sagot ni Maricar bago ito naglakad pabalik sa silid nito. Naiwan si Samantha sa kusina na hindi makapaniwala sa inasal ni Maricar. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marga sa buong kabahayan. Dinig na dinig niya ang pag-iyak nito. Hindi na nagawang pigilan ni Samantha ang sarili at mabilis siyang umakyat sa hagdan. Pagdating sa tapat ng silid ni Marga at Samuel, ay narinig niyang may bumagsak sa sahig. Binuksan ni Samantha ang pinto at bumungad sa kanya ang isang eksenang nagpahinto sa kanyang paghinga. Si Marga ay nakahandusay sa malamig na sahig. Umiiyak ito habang namimilipit sa sakit. Sa harap nito ay nakatayo si Samuel na galit at tila wala sa sarili. Itinaas nito ang isang paa para sipain si Marga. Agad na sumugod si Samantha. Tama na po, sir! Sigaw niya sabay hawak sa braso ni Samuel. Hinila niya ito palayo kay Marga. Malakas na itinulak ni Samuel si Samantha kaya napaupo siya sa tabi ni Marga. Pakialamera kang labandera ka! Sa bagay-bagay nga kayong magkasama dahil pareho kayong walang kwenta! Mapanuyang sigaw ni Samuel bago ito padabog na lumabas ng kwarto. Agad na nilingon ni Samantha si Marga. Labis ang awang naramdaman niya nang nakita niya ang luhaan nitong mukha at ang mga pasa nito at mga galos sa iba't ibang parte ng katawan. Ma'am Marga, kukuha po ako ng gamot. Kailangang malinis ang sugat niyo. Naluluhang wika ni Samantha. Ngunit bago pa makatayo si Samantha ay malakas siyang itinulak ni Marga palayo. Umalis ka na! Labandera ka lang dito kaya wala kang karapatan na makialam sa problema naming mag-asawa. Galit ngunit garalgal na wika ni Marga. Pero ma'am, sabi nang umalis ka na! Malakas na sigaw ni Marga. Nanatili si Samantha sa kanyang kinauupuan. Sa kanyang puso, gusto niyang tulungan si Marga. Pero napagtanto niya na mahihirapan siyang tulungan ito dahil mismong sarili nito ay ayaw nitong tulungan. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tumayo at lumabas ng silid na yon. Kinabukasan, maagang nagising at bumangon si Samantha. Paglabas niya ng kanyang kwarto ay nakita niya si Cecil na matagal nang kasambahay sa bahay na yon. Abala ito sa paghahanda ng almusal sa kusina. Lumapit siya kay Cecil upang tulungan ito. Ate Cecil, tulungan na po kita.
Alok ni Samantha at kinuha niya ang kutsilyo upang tumulong sa paghihiwa ng mga gulay. Salamat, Samantha. Mahirap talagang magluto ng maraming pagkain kahit almusal pa lang. Natatawang sabi ni Ate Cecil. Tahimik silang nagpatuloy sa ginagawa hanggang sa hindi na nakapagpigil si Samantha. Mula ng gabing nakita niya si Samuel na sinasaktan si Marga ay hindi siya mapakali. Ate, may itatanong po sana ako. Mahina ngunit seryosong sabi ni Samantha. Ano yun? Tanong naman ni Cecil. Bakit po ba sinasaktan ni Sir Samuel si Ma'am Marga? Diretsahang tanong ni Samantha. Napabuntong hininga si Ate Cecil at halatang nag-aalangan nitong sumagot. Kasi naman, palaging naghihinala si Ma'am Marga. Parang wala nang tiwala kay Sir Samuel. Sa bawat kilos ni Sir, palaging may tanong, palaging may away. Pabulong na sagot ni Cecil. Pero ate, totoo naman po kasi na may ibang babae si Sir Samuel. Tura ni Samantha. Ay, paano mo nalaman yan? Bago ka pa lang dito ah. Nagtatakang tanong ni Cecil. Nakita ko po noon si Sir Samuel na may kasamang ibang babae. Sobrang sweet nga po nila eh. Tapos, nung isumbong ko po kay Ma'am Maricar, nagalit po siya sa akin kasi pakialamera daw ako. Nanlalaki ang mga matang wika ni Samantha. Ay nako, may dahilan naman pala ang paghihinala ni Ma'am Marga kung ganon. Napapailing na turin ni Cecil. Kaya nga tutol ako na sinasaktan ni Sir si Ma'am Marga. Wala siyang dahilan para manakit. Sambit ni Samantha. Alam mo, naaawa rin naman ako kay Ma'am Marga. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito ang buhay ni na Sir Samuel at Ma'am Maricar. Ani Cecil. Napahinto ito sa paghihiwa ng gulay. Ano pong ibig niyong sabihin? Takang tanong ni Samantha. Dati kasing OFW si Ma'am Marga. Isa siyang labandera sa isang palasyo sa Saudi Arabia. Doon siya nagtrabaho ng ilang taon. Sabi niya, mababait ang amo niya. Kaya nung natapos ang kontrata niya, binigyan siya ng malaking halaga ng pera ng hari at reyna. Sobrang laking halaga, Samantha. Hindi mo akalain na isang labandera lang ang pinagbigyan nila. Pagkukwento ni Cecil. Napanganga si Samantha. Nagpatuloy si Cecil sa pagsasalita. Dahil doon, pagbalik ni Ma'am Marga sa Pilipinas, nagtayo ito ng negosyo. Nagpakasal siya kay Sir Samuel at simula noon, si Sir na ang humawak ng negosyo nila. Lahat ng meron sila ngayon, itong bahay na to, yung mga negosyo, kay Ma'am Marga galing lahat yan. Pagtatapos ni Cecil, lalong nanikip ang dibdib ni Samantha. Hindi niya akalaing gano'n ang istorya ni Marga. Sa kabila ng magagandang bagay na nagawa nito, ay hindi pa rin naging maganda ang sukli ni na Maricar at Samuel dito. Ang akala ni Samantha ay tapos na si Cecil, ngunit maya-maya ay nagsalita pa itong muli. Kaso nga lang, hindi mabuntis si Ma'am Marga. Kaya siguro naghahanap ng ibang babae si Sir Samuel na pwedeng magbigay sa kanya ng anak. Dugtong pa ni Cecil. Ate, hindi po dahil hindi mabuntis si Ma'am Marga ay lolokohin na siya ni Sir Samuel. Hindi rin yung dahilan para saktan siya ni Sir. Mariing wika ni Samantha. Natahimik si Cecil sa sinabing yun ni Samantha. Dahil sa mga nalaman na yun ni Samantha, ay mas lalo siyang naawa kay Marga. Isinakripisyo ng babae ang lahat. Ibinigay ang lahat kay Samuel at ang kapalit nun ay panloloko at pananakit. Hindi niya lubos maisip kung paano natitiis ni Marga ang ganong klase ng buhay. Sa mga lumipas na araw, lalong bumigat ang loob ni Samantha. Halos gabi-gabi ay naririnig niya ang malalakas na sigaw ni Marga mula sa kwarto nito sa itaas. Ang mga pagmamakaawa nito, ang mga hikbi, at tunog ng katawan na sumasalpok sa sahig o dingding. Alam niyang si Samuel na naman ang may kagagawa ng lahat ng yun. Ngunit pinilit niyang huwag makialam dahil natatakot siyang mapaalis sa bahay na yun. Pero kahit anong pilit niyang huwag pansinin ang pananakit ni Samuel kay Marga, ay hindi niya magawang baliwalain ang awa na naramdaman niya para kay Marga. Isang gabi,
Hindi makatulog si Samantha dahil sa pag-iisip. Habang nakahiga siya sa kama ay naisipan niyang tawagan si Yaya Sabel. Simula kasi nang umalis siya sa mansyon ay hindi pa niya ito nakakausap. Kinuha niya ang cellphone niya na may bagong SIM card. Nagring ang linya ng ilang segundo bago yung sinagot ni Yaya Sabel. Hello, Yaya Sabel? Bungad ni Samantha. Samantha? Ikaw ba yan, Samantha? Masayang tanong ni Yaya Sabel sa kabilang linya. Opo, Yaya. Ako nga po ito. Kumusta po kayo? Tanong ni Samantha. Ay, wag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. O ikaw, kumusta ka dyan? Hindi ka pa ba uuwi? Tuloy-tuloy na tanong ni Yaya Sabel. Ayos lang po ako rito. Pero hindi pa po ako uuwi hanggat hindi nare-realize ni Daddy na hindi niya ako pwedeng kontrolin. Tugon ni Samantha. Samantha, ginagawa ng Daddy mo ang lahat para hanapin ka. Halos hindi na siya natutulog. Iniikot niya ang buong syudad, pati na rin ang mga kaibigan mo. Pero wala siyang makuhang sagot kung nasaan ka. Kumuha na rin siya ng mga private investigator. Ganon siya kadesperado na mahanap ka. Mahabang wika ni Yaya Sabel. Napatingin si Samantha sa kisame. Bahagya siyang kinabahan dahil baka isang araw ay magulat na lang siya na nasa labas na ng bahay ni Marga ang kanyang ama. Magsasalita pa sana si Samantha nang umalingaw-ngaw sa buong bahay ang malakas na sigaw ni Marga mula sa kwarto nito. Namilog ang mga mata ni Samantha. Kinabahan siya dahil alam niyang sinasaktan na naman ni Samuel si Marga. Muli niyang narinig ang sigaw ni Marga. Sa pagkakataon na yon, mas malakas at mas kalunos-lunos. Ano yon? Bakit parang may sumisigaw? May nangyayari ba dyan? Nagtataka at nag-aalalang tanong ni Yaya Sabel. Hindi nakasagot si Samantha. Alam niya na kapag nalaman ni Yaya Sabel ang nangyayari sa bahay na yon, ay baka pilitin siya nitong umalis doon. Ayaw niyang umalis sa bahay na yon nang hindi siya nakakasiguro na nasa maayos ng lagay si Marga. Samantha, nandiyan ka pa ba? Untag ni Yaya Sabel. Yaya, kailangan ko na pong ibaba ito. Mag-iingat po kayo palagi, ha? Mabilis na sambit ni Samantha at pinutol na niya ang tawag. Kinilabutan si Samantha nang marinig niya ulit ang sigaw ni Marga. Halos gabi-gabi nang binubugbog ni Samuel si Marga. At napagtanto niyang baka kapag wala siyang ginawa ay kung ano na ang mangyari. Makalipas ang ilang sandali ay tumahimik na ang buong kabahayan. Nakiramdam si Samantha. Tumayo siya at marahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Sa makitid na awang ng pinto ay nakita niyang nagmamadaling pagbaba ni Samuel sa hagdan. Binuksan nito ang main door at saka yun lumabas. Natigilan si Samantha. Agad niyang naisip si Marga. Sigurado siyang sa sandaling yon ay puno na naman ito ng sugat at mga pasa. Tahimik na lumabas si Samantha sa kwarto niya at naglakad siya papunta sa kusina. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang isang maliit na planggana. Pinuno niya yun ng maligamgam na tubig. Kumuha rin siya ng bimpo at ilang gamot para sa sugat gaya ng betadine, antiseptic wipes at bandage. Alam niyang maaaring itaboy siya ni Marga. Alam niyang hindi nito gustong makita siya matapos itong sakta ni Samuel, pero talagang hindi kaya ng konsensya niya na pabayaan na lang ito. Kailangan niya na itong tulungan. Hawak ang palanggana at mga gamot, umakyat si Samantha ng hagdan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Marga ang tulong niya. Pero hindi na yun mahalaga para sa kanya. Ang importante, maiparamdam niya kay Marga na hindi ito nag-iisa. Pagdating sa harap ng kwarto ni Marga ay marahang itinulak ni Samantha ang pinto. Kasunod nun ay narinig niya ang mas malakas na paghikbi ni Marga. Nakita ni Samantha si Marga na nakaupo sa isang sulok ng kwarto habang yakap-yakap ang sarili. Magulo ang buhok nito. May dugo sa gilid ng labi at may mga pasa ito sa iba't ibang parte ng katawan. Napakagatlabi si Samantha. Hindi niya kailanman naisip na makakakita siya ng ganong eksena sa totoong buhay. Pagtingin ni Marga sa kanya, ay agad nitong pinunasan ng mga luha sa pisngi.
Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses na tanong ni Marga kay Samantha. Ma'am, parang kailangan na po kitang dalhin sa ospital. Nag-aalalang wika ni Samantha. Hindi na kailangan. Lumabas ka na. Pagtataboy nito sa kanya. Pero ma'am, grabe na po ang mga pasa niyo. Tura ni Samantha. Bakit ba ang kulit mo? Sabi ko lumabas ka. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Galit na sigaw ni Marga. Hindi natinag si Samantha sa pagtataboy ni Marga sa kanya. Imbes na umalis ay lumapit siya rito. Lumuhod siya sa tabi nito at inilapag ang mga dala sa sahig. Hindi awa ang dala ko. Nandito ko para tulungan ka. Sabi ni Samantha at marahan niyang inilapit ang bimpo sa mukha ni Marga. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Sigaw ni Marga sabay tulak kay Samantha. Napaupo sa sahig si Samantha ngunit agad siyang umayos ng pwesto at mas lalo pa siyang lumapit kay Marga. Alam kong nasasaktan ka, Ma'am Marga. At alam kong hindi lang katawan mo ang may sugat kundi ang puso at buong pagkatao mo. Ma'am, hayaan mo kung tulungan ka. Hindi ka hinaan ng humingi ng tulong sa iba. Tao lang po tayo, ma'am. Hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin ang lahat ng problema natin. Nakikiusap na sambit ni Samantha. Natigilan si Marga. Muling dumaloy ang luha na sinunda ng malakas na paghagulgol. Muling sinubukan ni Samantha na punasan ng dugo sa gilid ng bibig ni Marga gamit ang basang bimpo. Sa unang pagkakataon, hindi na siya itinulak ni Marga. Sinamantala yun ni Samantha at dahan-dahan niyang inilapit ang bimpo sa dugoang labi ni Marga. Lang lumapat ang maligamgam na tela sa sugat nito, ay napasinghap ito pero hindi na ito nagpumiglas. Tahimik na nilinisan ni Samantha ang mga sugat ni Marga. Maingat niya yung ginagawa upang hindi ito gaanong masaktan. Habang nilalagyan na ni Samantha ng gamot ang mga pasa at sugat ni Marga, ay hindi na niya napigilan ang magtanong. Ma'am, bakit mo hinahayaan na saktan ka ni Sir? Tanong ni Samantha. Hindi sumagot si Marga kaya inulit niya ang kanyang tanong. Bakit pumapayag ka na saktan ka niya? Muling tanong ni Samantha. Napayuko si Marga. Kasi kasalanan ko. Mahina nitong sagot. Paanong ikaw may kasalanan? Naguguluhang tanong ni Samantha. Sobrang selosa kasi ako. Palagi ako naghihinala sa kanya. Palagi ako nagbubunganga. Nakakairita siguro ako kaya ako sinasaktan ni Samuel. Pabulong na sagot ni Marga. Hindi na iwasan ni Samantha ang mapailing. Ma'am, may dapat ka naman kasing ipagselos. Babaero si Sir Samuel. Ramdam kong alam niyo ang kalokohan niya kaya niyo siya inaaway. Tura ni Samantha. Tumingin si Marga sa kanya. Naramdaman niya ang sakit na matagal na nitong iniinda. Alam kong may ibang babae si Samuel. Hindi lang isa kundi marami. Pero baka kung hindi ako ganito, baka hindi niya ako sinasaktan. Sagot ni Marga. Hindi mo kasalanan ang ginagawa niya sa iyo, Ma'am Marga. Siya na nga ang may mali pero siya pa ang may ganang manakit. Pero ma'am, naiintindihan ko kung bakit mainit ang ulo mo palagi sa akin. Sa akin mo kasi inilalabas ang sakit na nasa puso mo. Pero ma'am, hindi mo dapat tiisin ang lahat ng ito. Mali na sinasaktan ka ni Sir Samuel at mali rin na hinahayaan mo lang yon. Kailangan mong lumaban, Ma'am Marga. Hindi inasahan ni Samantha na maluluha siya nang sabihin niya yon. Walang tigil ang pagluha ni Marga habang nakikinig sa mga sinasabi ni Samantha. Alam ni Samantha na nararamdaman ni Marga ang sinseridad sa mga salitang kanyang binibitawan. Hindi sumagot si Marga. Ngunit sa pananahimik nito, alam ni Samantha na may bahagi kay Marga na nagsisimula ng magising sa katotohanan. Nang matapos malinisan at malagyan ng gamot ni Samantha ang mga pasa at sugat ni Marga, ay masuyo siya nitong tinignan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay narinig niya sa bibig nito ang salitang salamat. Bahagyang napangiti si Samantha.
Hindi niya inaasahang maririnig niya yon mula kay Marga. Matapos yon ay nagpaalam na si Marga. Bago siya lumabas ng silid na yon, ay siniguro niyang nasa maayos ng lagay ang kanyang among babae. Sa mga nakalipas na araw, unti-unting napansin ni Samantha ang pagbabago sa pakikitungo ni Marga sa kanya. Kung dati ay palaging matalim ang tingin nito, nang mga araw na yon ay nagagawa na nitong ngumiti sa kanya kahit bahagya. Hindi na rin siya nito sinusungitan sa tuwing nag-aalok siya ng tulong. Sa bawat araw na lumilipas, tila lumalambot ang puso ni Marga. At sa wakas, unti-unti silang nagiging malapit sa isa't isa. Tuwing binubugbog ni Samuel si Marga, hindi na napipigilan ni Samantha ang sarili. Palagi siyang pumapagitna at pinipigilan si Samuel na saktan si Marga. May isang beses na nagbanta pa siya kay Samuel na pag hindi ito tumigil sa pambubugbog kay Marga, ay ipakukulong nila ito. Bagamat hindi talaga natatakot si Samuel sa banta na yun ni Samantha, ay tumigil naman ito sa pambubugbog kay Marga ng gabi na yon. Hindi nagtagal ay tuluyang lumambot ang loob ni Marga kay Samantha. At dahil doon, naging mas malapit sila sa isa't isa. Minsan ay nagtutulong pa sila sa pagluluto na naging isa sa bonding nilang dalawa. Isang hapon, nasa kusina sina Samantha at Marga at abala sila sa pagbe-bake ng chocolate cookies. Nagkukwentuhan sila ng masasayang karanasan nila nung kabataan nila, kaya panay ang kanilang pagtawa. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto sa pagtawa si Marga at seryoso nitong tiningnan si Samantha. Salamat, Samantha. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang unang nagpakita sa akin ng totoong malasakit. Nakangiting wika ni Marga. Napangiti si Samantha habang pinupunasan ng harinang dumikit sa kanyang pisngi. May dahilan kung bakit napunta ako dito, Ma'am Marga. At yun ay para ipakita sa'yo na may pag-asa pang makawala ka sa sitwasyong ito. Mahinang wika ni Samantha. Ikaw? Nakaranas ka rin ng ganito? Tanong ni Marga. Tumango si Samantha. Baka sa kanyang mga mata ang bigat ng alaalang bumabalot sa kanyang puso. Opo, matagal akong nagtiis sa isang sitwasyong ayaw ko. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kumawala. At nang makawala na ako, wala akong pinagsisihan. Kung meron man, yun ay kung bakit hindi ko pa yun ginawa dati pa. Nangingiting sambit ni Samantha. Buti ka pa, matapang ka. Hindi kagaya ko na sa takot kung mawala si Samuel sa akin ay nagtitiis na lang ako. Malungkot na sambit ni Marga. Oo nga pala, maiba ko. Narinig kong nag-uusap sina Samuel at Maricar nung isang gabi. Nagagalit sila sa'yo dahil nakikialam ka sa amin. Natatakot ako, Samantha. Pakiramdam ko may balak silang hindi maganda laban sa'yo. Dugtong ni Marka habang may pag-aalala sa boses nito. Ano pong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Samantha. Hindi ko alam, pero hindi sila natutuwa sa ginagawa mo. At si Samuel, alam ko naman kung paano siya kapag galit. Tugon ni Marga. Huwag ka mag-alala, ma'am. Kaya ko po ang sarili ko. Tura ni Samantha sabay tawa. Ngunit sa loob ni Samantha ay may takot siyang naramdaman, lalo na at alam niya na kayang manakit ni Samuel. Pero nangako siya sa sarili niyang kung sakaling saktan siya ni Samuel at Maricar, ay hindi siya magdadalawang isip na labanan ang mga ito. Isang umaga, maagang naglaba si Samantha gamit ang washing machine sa laundry area nang biglang lumapit si Marga sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi nito. Samantha, may pupuntahan tayo mamayang gabi. Kailangan mo maghanda. Tura ni Marga. Saan naman po tayo pupunta? Tanong ni Samantha na may halong pagtataka. May isang event para sa mga business owners at isa kami ni Samuel sa na-invite. Kasama rin si Mama Maricar. Gusto nilang isama ka para may aalalay sa kanila kung may kailangan sila. Okay lang ba sa'yo? Tura ni Marga. Hindi na nagdalawang isip si Samantha at agad siyang pumayag sa sinabi ni Marga dahil matagal na rin siyang hindi nakakalabas at hindi nakakakita ng ibang tao. Kahit paalalay lang siya sa gabing yon,
ay hindi niya na yun inisip at ang mahalaga sa kanya ay makakapunta siya sa ibang lugar kahit sa gabing yun lamang. Kinagabihan, matapos maligo at magbihis ay inaya si Samantha ni Marga sa kwarto nito. Pagdating nila roon ay nakita ni Samantha ang isang napakagandang dress na kulay navy blue na may simpleng disenyo ngunit elegante. Nakalatag yon sa ibabaw ng kama. Yan ang isusuot mo para sa event, Samantha. Isang beses ko palang na isusuot yan. Sigurado ko na bagay yan sa'yo. Nakangiting wika ni Marga. Nag-aalangan man ay hindi na lang tumutol si Samantha. Nang matapos siyang magbihis ay hindi niya naiwasang mapangiti sa sarili habang nakatingin sa salamin dahil tunay ngang bumagay sa kanyang dress na ipinasuot ni Marga sa kanya. Hindi nagtagal ay umalis na sina Samantha. Kasama niya sina Marga, Samuel at Maricar. Pagdating nila sa isang mamahaling hotel ay dumiretso sila sa function room at doon ay nakita nila ang iba't ibang CEO ng malalaking kumpanya. Nang makaupo na sila ay napansin agad ni Samantha ang babaeng lounge singer na nasa entablado. Umaawit yun ng klasikong kanta na punong-puno ng emosyon. Napako ang tingin niya rito at para bang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Hindi yun nakaligtas kay Marga. Bakit parang titig na titig ka sa kanya? Tanong nito, bahagyang napangiti si Samantha. Kasi ma'am, gusto ko rin sanang maging singer noon. Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa babaeng kumakanta. Ngunit bago pa makasagot si Marga ay malutong na tumawa si Maricar. Anong sinabi mo, Samantha? Gusto mong maging singer? Paano naman magiging singer ang isang labandera? Sigurado ako na boses palaka ka. Nangiinsultong sabi ni Maricar. Biglang sumingit si Samuel. Total, ikaw na rin ang nagsabi. Bakit hindi ka kumanta dito, Samantha? Kung talagang maganda ang boses mo, kumanta ka sa harapan ng mga tao rito. Nakangising hamon ni Samuel. Nanlaki ang mata ni Samantha at agad siyang umiling. Naku, wag na sir. Nahihiya po ako. Tanggi niya. Samantha, hindi mo kailangan gawin ang sinabi ni na Samuel kung hindi ka komportable. Sambit naman ni Marga. Ngunit patuloy na umalingaw ang tawanan ni na Samuel at Maricar. Baka naman kaya ayaw mong kumanta dahil alam mong hindi ka talaga marunong. Takot ka lang mapahiya, ano? Panunukso ni Maricar. Mas lalong lumakas ang pagtawa ni na Samuel at Maricar at doon na pagtanto ni Samantha ang tunay na intensyon ng mga ito at yun ay ang mapahiya siya sa harap ng napakaraming tao dahil iniisip ng dalawa na hindi siya marunong kumanta. Nanatiling tahimik si Samantha. Pinili niyang wag nang patulan ang pangahamak ni na Samuel at Maricar. Alam niyang hindi magbubunga na maganda kung igigiit niya sa mga ito na marunong siyang umawit. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumayo si Maricar matapos kumanta ng lounge singer. Naglakad ito patungo sa entablado at kinuha ang mikropono. Ladies and gentlemen, pasensya na sa gagawin ko pero meron po kaming isang espesyal na bisita ngayong gabi. Isang labandera na ipinagbabalaki na gusto niyang maging singer. Bilang mabait ako at nais kong tuparin ang pangarap niya, isang bagay ang ipapagawa ko sa kanya. Tura ni Maricar habang pigil ang pagtawa. Nanlamig ng gusto si Samantha. Kinakabahang napatingin siya kay Marga. Nagpatuloy sa pagsasalita si Maricar. Kilalanin natin siya. Narito si Samantha. Itinuro nito si Samantha. Nagulat si Samantha nang tumapat sa kanyang spotlight at bahagyang lumamlam ang ilaw sa function room. Naramdaman ni Samantha ang bigat ng bawat matang nakatutok sa kanya. Hindi mo kailangan gawin ito, Samantha. Bulong ni Marga sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, ay ngumiti lang si Samantha. Pinakawalan niya ang isang malalim na buntong hininga. Bago marahang tumayo. Taas noo siyang naglakad papunta sa entablado habang hindi inaalis ang tingin kay Maricar. Pag-akyat ni Samantha sa entablado, ay iniabot sa kanya ni Maricar ang mikropono. Ngunit bago ito bumaba, inilapit nito ang labi sa kanyang tenga at bumulong. Dapat lang na mapahiya ka sa harap ng lahat. Masyado kang pakailamera sa buhay namin, labandera! Nangiinsulto nitong bulong.
Napakuyom ng kamao si Samantha, ngunit hindi siya nagpatalo sa galit. Sa halip, nilingon niya ang pianista at lumapit siya rito. Ibinulong niya ang kantang nais niyang awitin. Tahimik na tumango ang pianista at nagsimulang tumipa sa tiklado ng piano. Lahat ng tao ay nakatingin kay Samantha. Nang magsimula na siyang umawit ay tumahimik ang lahat ng taong naroon upang makinig sa kanya. Ang tinig ni Samantha ay malamig at puno ng damdamin. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Samuel at Maricar. Si Marga naman ay natulala at tila hindi makapaniwala sa ganda ng boses ni Samantha. Isa-isang napangiti ang mga bisita at ang iba ay nagsimulang magbulungan. Nang matapos ang pagkanta ni Samantha ay isang saglit ng katahimikan ang bumalot bago sumabog ang masigabong palakpakan. Lahat ay tumayo sa kanilang upuan upang ipakita ang paghanga sa kanya. Ngunit higit sa lahat, napansin ni Samantha ang inis sa mukha ni Maricar at Samuel. Isang patunay na hindi inasahan ng mga ito ang husay niya sa pagkanta. Alam niyang galit na galit ang dalawa dahil hindi siya nagawang ipahiya ng mga yun sa harap ng mga taong naroon. Ngunit natigilan si Samantha nang napansin niyang may ilan sa mga bisita ang nagbubulungan at may ilang CEO na tila nag-uusap tungkol sa kanya. Hanggang sa narinig niya na may ilan na binanggit ang pangalan ng kanyang ama. Nanlamig si Samantha. Napagtanto niyang may ilang nakakakilala sa kanya bilang anak ng bilyonaryong si Victor Montemayor. Isa-isa, ang mga CEO ng iba't ibang kumpanya ay nagsimulang yumukod bilang paggalang kay Samantha. Dahil sa kaba na baka makarating sa kanyang ama na naroon siya sa event na yon, agad siyang bumaba ng stage at nagmamadaling tumakbo palabas ng hotel. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Marga sa kanya. Nang makalabas si Samantha ng hotel, ay mabilis siyang sumakay ng taxi. Tahimik lang siya habang binabaybay ng sasakyan ang daan pabalik sa bahay ni Marga. Pagkarating ni Samantha sa bahay ni Marga, ay mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto. Tahimik siyang naupo sa kama habang pinapakalma ang sarili. Paulit-ulit niyang inisip ang nangyari sa event at dahil doon, ay may takot na bumalot sa kanya nang maisip niya na merong nakakilala sa kanya. Ibig sabihin, malaki na ang posibilidad na malaman ng tatay niya kung nasaan siya. Mabilis na kinuha ni Samantha ang kanyang maleta matapos ang mahabang pag-iisip. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit at gamit sa loob ng maleta. Ngunit bago pa niya maisara ang kanyang maleta, isang malakas na ugong ng sasakyan ang pumuno sa labas ng bahay. Napahinto siya. Ilang sandali lang, narinig niya ang pagbagsak ng pinto sa ibaba at ang mabibigat na yapak. Kasunod nun ay narinig niya ang malakas na boses ni Marga. Ang kapal na mukha mong dalhin ang kabit mo sa event na yon, Samuel! Hindi ka na nahiya! Puno ng galit na sigaw ni Marga. Ano bang problema mo, ha? Wala kang pakialam kung sino ang isasama ko sa event na yon! Ganting sigaw ni Samuel. Samuel, ilang taon na ako nagtitiis sa'yo. Ilang beses na kitang pinagpasensyahan. Pero ang dalhin mo pa mismo ang kabit mo sa harapan ko, hindi ko na kaya. Ayoko na! Halos maiyak na si Marga. Hoy Marga, tigilan mo na ang pagsigaw-sigaw sa anak ko, ha? Saway ni Maricar. Ikaw ang tumigil sa pagbaby sa anak mo, Maricar. Kaya ganyan manluloko si Samuel kasi kinukonsinti mo siya. Punong-puno na ako sa inyong mag-ina. Sagot ni Marga kay Maricar. Nanlaki ang mga mata ni Samantha sa mga narinig. Marahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at doon niya nasilayan ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga amo. Ito ang tandaan mo, Samuel. Hindi na ako papayag na lagi mo na lang akong tinatrato na parang wala akong halaga. Ilang taon na akong nagbubulag-bulagan sa kalukuhan mo. Ayoko na! Tama na! Mariing wika ni Marga. Talaga? Tama na? Marga, alam kong hindi mo ko kayang mawala sa buhay mo, di ba? Natatawang sabi ni Samuel. Noon yon, pero ngayon kaya ko na! Galit na sigaw ni Marga at isang malakas na sampal sa pisngi ang iginawad nito kay Samuel. Nanginig ang buong katawan ni Samantha sa nakita.
Kitang-kita niya kung paano ngumiwi ang mukha ni Samuel sa lakas ng sampal ni Marga. Ngunit hindi pumayag si Samuel na hindi ito makakaganti. Sinampal din ito si Marga ng malakas. Napaatras si Marga habang hawak ang namumulang pisngi. Nanginginig ito. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa labis na galit. Naisipan ni Samantha na tulungan si Marga, ngunit bago pa siya makalapit ay mabilis na nagtungo sa kusina si Marga at kinuha ang isang matalim na kutsilyo. Binalikan nito sina Samuel at Maricar at tinutok nito kay Samuel ang kutsilyo. Napasigaw si Maricar at nag-hysterical ito. Subukan mong saktan ulit ako, Samuel, at titiyakin kong hindi ka na magigising kinabukasan. Sawang-sawa na ako sa pananakit mo. Sawang-sawa na ako sa panloloko mo. Sawang-sawa na ako sa pagiging tanga ko dahil sa'yo. Matapang na sigaw ni Marga. Marga, ibaba mo yung kutsilyo. Natatakot na wika ni Samuel. Huwag mo kong utusan. Kung may natitira ka pang delikadesa, umalis ka na sa bahay na to at isama mo yung nanay mo! Sigaw ni Marga. Marga, mag-usap tayo. Tura ni Samuel. Wala na tayong pag-uusapan. Magpakasaya ka na sa kabit mo, Samuel. Umalis ka na at bitbitin mo ang nanay mong konsentidora. Pero tandaan mo ito, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang nasa kulungan. Ipakukulong kita sa mga pananakit at panloloko mo sa akin. Galit na bulyaw ni Marga. Hindi nakapagsalita si Samuel. Sa takot at pagkabigla, hinila nito si Maricar palabas ng bahay. Nang tuluyan ng lumabas ang dalawa, doon lamang napaluhod si Marga, kasabay ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig. Nanginginig ito habang tumutulo ang mga luha na kanina pa nito pinipigilan. Agad na lumapit si Samantha kay Marga at mahigpit niya itong niyakap. Matapos niya itong yakapin ay tumingin ito sa kanya. Kahit umiiyak ito ay naramdaman ni Samantha ang saya ni Marga ng sandaling yon. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti nang kumalma si Marga. Pinaupo ito ni Samantha sa sofa at sa kanya ito ikinuha ng isang basong tubig. Inabot niya yon kay Marga at agad nito yung kinuha at ininom. Sobrang proud ako sa iyo, ma'am, kasi natuto ka ng lumaban. Tura ni Samantha kay Marga. Pero ano po bang nangyari sa event? Dugtong na tanong ni Samantha. Nung umalis ka sa event, may isang babae na lumapit kay Samuel at bigla siyang hinalikan. Kilala ko ang babaeng yon. Yun yung isa sa client namin na sinasabi ni Samuel na kaibigan niya. Hindi ko na kinaya at sumabog na ako. Pero tama lang ang nangyari, Samantha. Dapat lang na magwakas na ang lahat sa amin ni Samuel. Pagkukwento ni Marga. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Marga. Samantha, gusto kong maging honest ka sa akin. Bakit parang lahat ng tao sa event kanina, pati ang mga CEO ay yumukod sa harapan mo matapos mong kumanta? Sino ka ba talaga, Samantha? Tanong ni Marga. Natigilan si Samantha. Alam niyang hindi na niya pwedeng ipagpatuloy ang kanyang kasinungalingan. Ngayong nakalaya na si Marga sa isang madilim na yugto ng buhay nito, wala nang rason para siya naman ang manatili sa anino ng kanyang sariling lihim. Napayuko si Samantha at nagsimula siyang umamin kay Marga. Ipinaalam niya kay Marga ang lahat-lahat, mula sa sitwasyon niya noon na nasasakal siya sa tatay niya at ang pagtutol nito na maging singer siya, hanggang sa paglalayas niya at pagpapanggap na labandera. Ipinaliwanag din niyang kilala ang kanyang pamilya sa mundo ng pagnenegosyo, kaya may ilang yumukod sa kanya kanina sa event bilang paggalang. Pasensya ka na, Ma'am Marga. Alam kong niloko kita. Alam kong nagpakilala ko bilang labandera. Pero hindi masama ang intensyon ko. Gusto ko lang maranasan kung paano maging isang normal na tao. Isang taong malayang gawin kung ano ang gusto niya. Paghingi ng tawad ni Samantha. Naiintindihan ko ang ginawa mo, Samantha. At wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin. Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi ikaw ang nagturo sa akin kung papaanong lumaban. Maraming salamat, Samantha. Buong pusong wika ni Marga. Nagpalitan ng ngiti ang dalawa at muli silang nagyakap.
Napakasaya ni Samantha dahil sa wakas ay magkakaroon na rin ng bagong simula si Marga. Isang simula kung saan hindi na ito alipin ng pagmamahal sa isang lalaking hindi ito kayang mahalin ng tapat. Kinabukasan, maagang nagising sina Samantha at Marga upang mag-almusal. Ramdam pa rin ni Samantha ang bigat ng emosyon ni Marga. Sa gitna ng kanilang pag-aalmusal, ay biglang tumunog ang doorbell. Cecil, pakicheck nga kung sino yon. Utos ni Marga sa kasambahay. Mabilis namang sumunod si Cecil. Makalipas ang ilang sandali, nanlaki ang mga mata ni Samantha nang makita niya si Don Victor na malaki ang mga hakbang palapit sa kanya. Nakasunod sa likod nito si Cecil na bakas ang pagkabahala sa mukha. Samantha! Tawag ni Don Victor at sa isang iglap ay mahigpit siyang hinawakan nito sa braso. Uuwi ka na. Tama na ang paglalaro mo rito. Dugtong ni Don Victor. Hindi na ako babalik sa bahay, Daddy. Hayaan mo na lang ako. Madiing sagot ni Samantha at hindi siya nagpatinag sa matalim na tingin ni Don Victor. Kung hindi pa may nagsabi sa akin na kumakanta ka sa isang event kagabi, hindi ko malalaman kung nasaan ka. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo tinatakasan ang responsibilidad mo sa pamilya natin? Galit na wika ni Don Victor. Hindi niyo po ba naiintindihan? Hindi na ako masaya sa bahay natin. Sagot ni Samantha. Paanong hindi ka na masaya? Maraming tao ang nagnanais na magkaroon ng buhay na meron ka. Tura ni Don Victor. Bakit mo ba ako gustong ikulong sa mundo mo, Daddy? Bakit mo ba ako gustong diktahan sa lahat ng dapat kong gawin sa buhay ko? Hindi ako robot, Daddy. Tao ako. Anak mo ko pero hindi ibig sabihin nun hawak mo ang buhay ko. Hindi mo ba alam? Kaya umalis si Mami at si Ate dahil hindi na nila kaya ang pagiging controlling mo. Mataas ang boses na wika ni Samantha. Hindi mo naiintindihan, Samantha. Tutol ni Don Victor. Hindi, Daddy. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo ako mabuhay ayon sa gusto ko. Kung babalik man ako sa bahay natin, hindi dahil pinilit mo ko, kundi dahil gusto ko. Hindi na napigilan ni Samantha ang maluha ng sandaling yon. Hindi siya makapaniwalang sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niyang sabihin sa kanyang ama ang lahat ng nasa loob niya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bahay at kahit si Don Victor ay natahimik sa mga sinabi ni Samantha. Maya-maya ay bumuntong hininga si Don Victor at walang imik na lumabas ng bahay na yon. Nang wala na si Don Victor, ay doon na tuluyang napahagulgol si Samantha. Walang patid na umagos ang kanyang mga luha. Lumapit si Marga at agad siyang niyakap. Samantha, sobrang proud ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ginawa mo lang ang tingin mo ay tama. Mahina ngunit puno ng emosyon na bulong ni Marga. Mahigpit na yumakap si Samantha sa kaibigan. Umiiyak man siya ay masaya pa rin siya dahil nagawa na niya ang matagal niya nang gustong gawin. Ang ipaglaban ang sarili niyang buhay. Lumipas ang ilang araw mula nang huling makita ni Samantha ang kanyang ama at hindi na ito bumalik pa roon. Sa kabila ng matapang na paninindigan ni Samantha nung huling pag-uusap nila ni Don Victor, ay hindi niya maiwasang makonsensya dahil nasagot niya ito ng gusto. Isang umaga, habang kaswal na nagkukwentuhan sina Samantha at Marga sa lanay na nasa gilid ng bahay, ay nakita nilang may humintong mamahaling sasakyan sa tapat ng bahay. Mula roon ay bumaba si Don Victor at tumayo sa labas ng gate. Hinawakan ni Marga ang kamay ni Samantha. Ikaw na ang bahala. Kung papaalisin mo siya o pagbubuksan ay nasa sa iyo na. Tura ni Marga at pumasok ito sa loob ng bahay. Huminga ng malalim si Samantha. Bilang respeto ay binuksan niya pa rin ang gate at inaya niya si Don Victor sa lanay. Anong ginagawa mo rito, Daddy? Kung pipilitin niyo na naman po akong umuwi, ay nagsasayang lang kayo ng oras. Matigas na sambit ni Samantha. Umiling si Don Victor.
Wala ako rito para ipilit ang gusto ko, Samantha. May hinahon nitong sambit. Napakunot ang noo ni Samantha. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon mula sa kanyang ama. Samantha, nandito ako para humingi ng tawad. Paulit-ulit kong inisip ang mga sinabi mo nung huling beses tayo nag-usap. At doon ko na-realize na ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ang dami kong hindi naunawaan. Ang dami kong nasaktan. Lalo ka na, Samantha. Maluha-luhang wika ni Don Victor. Namasa ang mga mata ni Samantha. Hindi siya makapagsalita dahil napuno na ng emosyon ang kanyang dibdib. Alam kong hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ko mababawi ang mga taon na wala akong ginawa kundi ang diktahan ka at pigilan ka sa kung anong gusto mong gawin. Pero kung may isang bagay akong gustong gawin ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo na nagsisisi ako at gusto kong humingi ng tawad sa iyo, anak. Madamdaming pahayag ni Don Victor. Hindi na nito napigilan pa ang pag-agos ng mga luha nito. Napahikbi na si Samantha at hindi na kinaya ang bigat ng damdamin niya. Lumapit siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, siya mismo ang yumakap rito ng mahigpit. Daddy, maraming salamat. Bulong ni Samantha sa pagitan ng hikbi. Mahigpit din siyang niyakap ni Don Victor. Kung kailan mo gustong umuwi, anak, walang problema. Maghihintay ako. At bukas palagi ang tahanan natin para sa iyo. Pahayag ni Don Victor. Mas humigpit ang yakap ni Samantha sa kanyang ama. Sa sandaling yon, napuno ng saya at kapatawaran ang puso ni Samantha. Sa wakas, hindi na siya takot. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na rin si Samantha sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na siya tinatrato ng kanyang ama bilang isang sunod-sunurang anak. Sa halip, pinalaya siya ni Don Victor at hinayaan siyang maging siya. Habang nananatili pa rin ang pagiging tagapagmana at tagapamahala ni Samantha sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng tungkulin ni Samantha sa negosyo ng kanilang pamilya, ay hindi niya kinalimutan ang kanyang pangarap. Paminsan-minsan, umaawit pa rin siya sa mga event. At sa tuwing tumatapak siya sa entablado, ay wala na ang takot o pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hinayaan na lang siya ng kanyang ama at madalas, nasa audience pa nga ito. Sa tuwing nanonood ito sa pag-awit ni Samantha, ay kitang-kita niya ang pagmamalaki sa mga mata nito. At ang tagpong yon ang isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ni Samantha. Ang makitang proud na proud sa kanya ang taong dating pumipigil sa kanyang mga pangarap. Samantala, si Marga naman ay matagumpay na naipanalo ang kaso laban kay Samuel. Sa kabila ng matinding pagsubok, ay hindi ito sumuko sa laban. Sinampahan nito ng kaso si Samuel sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act at concubinage dahil sa pambubugbog nito at pagkakaroon ng ibang babae. Sa huli, naparusahan si Samuel at nakulong. Isang patunay na walang sinuman ang may karapatang manakit at apihin ang isang babae o kahit sinuman. Nagpatuloy ang matibay na pagkakaibigan ni Samantha at Marga. Dalawang babaeng minsan nakulong sa mga sitwasyong hindi nila gusto. Isa sa pagiging kontrolado ng kanyang ama at isa sa mapanakit na asawa. Ngunit sa huli, pareho nilang natutunang lumaban, humarap sa katotohanan at kumawala mula sa tanikala ng kanilang nakaraan. Ngayon, pareho na silang malaya. Malaya na si Samantha na sundin ang kanyang pangarap habang tinutupad ang kanyang responsibilidad. Malaya na si Marga mula sa takot at pang-aapi. At higit sa lahat, malaya na silang dalawa na mabuhay ng masaya at walang pagsisisi. Sa lahat ng nangyari sa buhay ni Samantha, isang bagay ang naging malinaw sa kanya, na ang tunay na kalayaan
ay hindi lang tungkol sa paglayo sa isang sitwasyon, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na piliin ang sarili at lumaban para sa sariling kaligayahan. Wakas!